Ate Isabela, umuwi ka. Andito na kami, nagpifiesta. Halika't kumain. Rinig kong sigaw ni Aling Dolores, ang biyenan ko, habang abala siya sa pagsasalin ng adobo sa hapagkainan. Ang balita na bumalik ako mula Germany ay kumalat na pala. Ngunit hindi ito ang dahilan ng aking pagbabalik. Nakatayo ako sa pinto. Ang aking tingin ay dumaan sa mga mukha ng pamilya Garcia si Sergio, na nakahilata sa sofa, ang mga bata na nagtatakbuhan, at si Javier, ang aking asawa, na abala sa pakikipagkuwentuhan. Ang bahay na aking pinaghirapan, para sa aking mga magulang, ay naging palengke. Ang dating tahimik na tahanan, ay puno ng ingay, kalat, at amoy ng iba't ibang lutuin. Hindi ito isang simpleng bisita. Ito ay isang pag-okupa. At sa oras na iyon, alam kong hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano sa tingin niyo ang susunod kong ginawa? Gusto kong marinig ang inyong hula at reaksyon sa kuwentong ito bago ako magpatuloy. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Ako si Isabela Garcia, 34 taong gulang. Binili ko ang condo unit na nagkakahalaga ng 28 milyon para sa aking mga magulang. Umalis ako patungong Germany. Nang ako ay bumalik, nakita ko ang buong pamilya ng aking asawa na naninirahan na sa loob. Nagulat ako. May 30 minuto kayong lahat para lumaya sa bahay ko, marahas kong sabi. Maraming tao ang nagsasabing maswerte ako sa buhay ko ngayon, ngunit ako lang ang nakakaalam na ang kapayapaan na tinatamasa ko ngayon ay bunga ng maraming taon ng pagsusumikap, hindi mabilang na gabing walang tulog, at maraming pagkakataon na kailangan kong lunukin ang aking mga luha para lang makabangon. Nagmamay-ari ako ng isang interior design company. Hindi ito isang malaking korporasyon, ngunit gumagana ito ng maayos na may tapat at matatag na kliyente. Kaya ang pera ay hindi na ang problema noon. Mula pagkabata, ipinangako ko sa aking sarili na gaano man kahirap ang aking buhay, karapat-dapat ang aking mga magulang na magkaroon ng payapang buhay sa kanilang pagtanda. Ang aking ama ay si Mang Arturo, at ang aking ina ay si Aling Carmen. Buong buhay nila ay nanirahan sila sa isang maliit at lumang apartment, sa isang makipot na eskinita ng isang mahirap na komunidad. Sa tag-araw, ito ay parang pugon, at sa taglamig, ang mga pader ay umaalingasaw sa halumigmig. Ang sahig ay may sirang baldosa, at ang bubong ay napakasira kaya sa tuwing malakas ang hangin, ako ay nababalisa. Gayunpaman, ilang dekada na ang aking mga magulang na naninirahan doon, sanay sa sikip, sa hindi pagtatapon ng anumang bagay na magagamit pa, at sa pagsusumikap na ayusin ang anumang nasisira. Maraming beses kong iminungkahi na kumuha kami ng mas desenteng lugar, ngunit palaging ikinakaway ng aking ina ang kanyang kamay, at ngumingiti ng malumanay ang aking ama. Ang perang kinikita mo ay para sa iyo, para sa iyong sarili, sabi nila. Matanda na kami, wala na kaming pakialam kung saan kami nakatira. Ang pahayag na iyon, bagamat parang walang halaga, ay palaging nagbibigay sa akin ng buhol sa lalamunan. Nagsakripisyo ang aking mga magulang ng kanilang buong buhay para sa akin, at ngayon na matatanda na sila, natatakot pa rin silang maging pasanin. Sa totoo lang, ang ideya ng pagbili ng bahay para sa kanila ay matagal nang nasa isip ko. Hindi ko ito sinasabi, ngunit tahimik akong nagkukuwenta at nag-iipon. May mga kontrata na kapag napirmahan, hindi ako pinahihintulutang gumastos ng kahit isang piso para sa aking sarili. Lahat ay dahil mayroon akong napakalinaw na layunin. Gusto kong bilhan sila ng apartment na may sikat ng araw, maaliwalas, may elevator, para hindi na kailangang umakyat sa hagdanan ang aking ina dahil sa kanyang masakit na tuhod. May maliit na balkonahe, para makapagtanim ang aking ama, ng ilang halaman sa paso, at may disenteng sala para sa Pasko. Kapag bumalik ang mga apo, hindi na nila kailangang magsiksikan. Nang sapat na ang aking naipon, tahimik akong bumili ng apartment na nagkakahalaga ng 28 milyon. Hindi ko sila inabisuhan. Sinabi ko lang sa kanila na kung libre sila sa katapusan ng linggo, samahan nila ako sandali. Nang bumukas ang elevator ng direkta sa bagong apartment, hindi naintindihan ng aking mga magulang. Nakatayo ang aking ina sa pinto, nakatingin sa makintab na sahig na gawa sa kahoy, sa sofa na may madilim na kulay na napili ko na, at sa mga bagong kurtina. Naging tulala siya. Dahan-dahang lumakad ang aking ama, patungo sa balkonahe. Tiningnan ang lunti ang lugar sa ibaba, at hindi nagsalita, nang matagal. Ang aking ina, pagkatapos maglibot sa sala, ay lumingon sa akin na may namumulang mata at bumulong. Bumulong siya na parang natatakot na marinig ng bahay mismo. Anak,
Napakamahal nito. Kaya naman namin kahit saan. Nang marinig ko siya, pakiramdam ko ay nadurog ang aking puso. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Isang manipis at tuyong kamay na naghirap para sa akin buong buhay niya. Ngumiti ako ng may buhol sa lalamunan. Buong buhay ninyo akong inalagaan. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Lumingon ang aking ina upang punasan ang kanyang luha. Mula sa balkonahe, tahimik na nagsindi ng sigarilyo ang aking ama, ngunit agad itong pinatay. Malamang na naalala niya na nasa bagong bahay siya. Sa sandaling iyon, alam kong sulit ang 28 milyon. Hindi dahil sa ganda ng apartment, kundi dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko. Nakita ko ang aking mga magulang sa isang disenteng lugar, nang hindi na kailangang mag-alala kung tataas ba ang singil sa kuryente sa buwang iyon, kung magkakaroon ba ng halumigmig ang mga pader, o kung magdudulot ba ng tagas ang bagyo sa gabing iyon. Legal. Ang apartment ay nakapangalan sa akin. Ginawa ko ito upang mapadali ang mga transaksyon, at upang ako ang direktang mamahala kung may anumang problema. Ngunit sa aking puso, mula sa sandaling pumirma ako, ang bahay na iyon ay para na sa aking mga magulang. Hindi ko ito kailanman nakita bilang isang usapin ng pagmamay-ari o pagkalkula. Ito ay simpleng regalo na matagal ko nang nararamdaman na may utang ako sa kanila. Ang lahat ay naging perpekto kung hindi lang sana nalaman kaagad ng pamilya ng aking asawa. Isang araw, habang naghahapunan, casual na binanggit ni Javier na bumili ako ng bagong bahay. Ang aking biyena na si Aling Dolores, na abala sa pagsasalin ng ensalada, ay biglang natigilan, tumingala, at agad na nagtanong, bumili ng bahay. Para kanino? Kalmado akong sumagot. Opo, bumili po ako ng apartment para sa aking mga magulang. Nang marinig niya ito, hindi siya agad nagsalita. Nagbigay lang siya ng isang mahabang ngunit ang kanyang tingin, sa sandaling iyon ay labis na nagpabalisa sa akin. Hindi ito tingin ng pagkabigla, kundi ng pagkalkula, ng pagsisiyasat, na parang gumawa ako ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Ilang segundo pagkatapos, ibinaba niya ang mga kubyerto sa plato at ngumiti ng mapanghamak. Sa dami ng pera mo, bakit hindi mo ring bilhan ang pamilya ng asawa mo? Ang tanong na iyon ay nagdulot ng matinding katahimikan sa hapagkainan. Si Javier, sa aking tabi, ay sa pilitang ngumiti at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ma, biro lang yan. Hindi naman namin kailangan. Ngunit alam kong hindi nagbibiro si Aling Dolores. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin, ang diin na inilalagay niya sa mga salitang pamilya ng asawa mo, lahat ay nagpahiwatig na sa kanyang isip. Mayroon ng nabubuong masalimuot na plano. Ayoko nang magdagdag ng tensyon, at nanatiling tahimik ako. Naisip ko na pera ko naman iyon. Ang pagbili ng bahay, para sa aking mga magulang, ay ang pinakanatural na bagay sa mundo. Isang normal na tao, kahit hindi niya ito gusto, ay hindi magiging irasyonal upang makipag-away dahil dito. Ngunit nagkamali ako. Ilang araw pagkatapos, sa isa pang hapunan, naging mas direkta si Aling Dolores, nang walang paligoy-ligoy. Ang isang manugang na sarili lang ang inaalala, ay nagdadala lang ng problema. Ang pahayag na iyon ay hindi na biro. Ito ay isang direktang atake. Tumingala ako, at nakita na sa kanyang mga mata, ay walang bakas ng kagalakan o kawalang bahala. Ngumiti lang ako ng bahagya, at hindi sumagot. Sa sandaling iyon, naisip ko na kalokohan lang ito, na mas mabuting manahimik para mapanatili ang kapayapaan sa bahay, na hindi ito sulit pagtalunan. Hindi ko inakala na ang ideyang ito, na ito ay kalokohan ay magiging unang hakbang patungo sa isang malaking unos, at lalo pa akong hindi nakaisip na ang 28 milyong apartment na binili ko ng aking pawis, pagsisikap, at buong pagmamahal, para sa aking mga magulang, ay magiging larangan ng digmaan sa pagitan ng dalawang pamilya. Humigit kumulang isang buwan pagkatapos kong bilhin ang apartment. Habang hindi pa ganap na kalmado ang sitwasyon, ang aking kumpanya ay pumasok sa isang mahalagang yugto. Ang kontrata sa isang European partner na matagal ko nang hinahabol ay sa wakas ay napirmahan. Ito ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng aking kumpanya. May malaking halaga, may napakahigpit na requirements, isang masikip na deadline, at isang malinaw na kondisyon mula sa kliyente. Kailangan kong personal na lumipat sa Germany sa unang 3 buwan upang tapusin ang lahat ng disenyo, materyales, at proseso ng koordinasyon. Nang matanggap ko ang balita, dapat ay naging masaya ako. Ngunit kakaiba, ang una kong naramdaman ay pagdududa. Ang bagong apartment ng aking mga magulang
ay nasa yugto pa ng pagtatapos ng mga huling detalye. Bagamat halos kumpleto na ang bahay, pakiramdam ko ay may kulang pa rin o gusto kong magdagdag ng kung ano. Gusto kong personal na pumili ng bagong set ng kumot para sa aking ina. Bilhan ng aking ama ng mas magandang upuan para sa pagbabasa ng pahayagan, palitan ang mga handle ng mga cabinet sa kusina, dahil hindi ko ito nakikita bilang sapat na matibay. Eksakto akong nakaramdam ng tulad ng isang tao, nakakabili lang ng pinakamalaking regalo sa kanyang buhay, para sa isang mahal sa buhay, at gusto lang na perpekto ang lahat bago siya maging panatag. Kaya, nang ipaalam sa akin ng International Relations staff ang inaasahang petsa ng flight, matagal akong nakaupo sa aking opisina, nakatingin sa kalendaryo, na may masakit na puso. Nang gabing iyon, naghapunan ako sa bahay ng aking mga magulang, at ikinuwento ko ang tungkol sa biyahe sa trabaho. Hindi pa ako tapos magpahayag ng aking mga pagdududa, nang umiling na ang aking ama. Ibinaba niya ang mangkok sa mesa, at sa kanyang karaniwang kalmado ay sinabi, "Kung mahalaga ang trabaho, kailangan mong pumunta. Kami na ang bahala sa bahay." Mabilis na idinagdag ng aking ina, na parang natatakot na dahil sa kanya ay mawawala ang pagkakataon. Oo nga, anak. Ang paglilipat ay maliit na bagay lang. Hindi araw-araw nagkakaroon ng magandang oportunidad sa trabaho. Tiningnan ko silang dalawa, na may halo ng pagmamahal at pagkabahala. Ang aking mga magulang ay palaging ganoon, palaging inuuna ako, kahit na sinubukan kong gumawa ng isang bagay para sa kanila. Sa kabila ng kanilang paghikayat, hindi ako agad umalis. Sa halos 2 linggo bago ang flight, sinamantala ko ang pagkakataon upang ihanda ang lahat sa apartment. Ipinatingin ko ang electrical at plumbing installation. Naglagay ako ng karagdagang security lock sa pangunahing pinto, at bumili ng lahat ng uri ng gamit sa bahay. Mula sa mga kaldero, at kawali hanggang sa water purifier, kurtina, at alpombra. Inutusan ko pa ang mga karpintero na maglagay ng istante sa sala, dahil alam kong gusto ng aking ama na maayos ang kanyang mga libro at pahayagan. Sa kwarto ng aking ina, pinalitan ko ang lampara sa tabi ng kama ng isang mas mainit na dilaw na ilaw, dahil naalala ko na napapagod ang kanyang mata kapag nagtatahi siya sa gabi. Maraming araw pagkatapos ng trabaho, dumiretso ako sa bagong apartment. Tumayo ako sa gitna ng sala, tumitingin sa paligid at nararamdaman na may hindi tama. Tinawagan ko ang isang tao upang ayusin ang isang maliit na detalye. Marahil sa labas ay parang perpekto ako, ngunit para sa akin, hindi lang ito bahay. Ito ang lugar kung saan gusto kong pumasok ang aking mga magulang, at maramdaman na sa wakas ay ginagantimpalaan na sila ng buhay. Bago ako umalis, sinimulan ng dalhin ng aking mga magulang ang kanilang mga gamit, ilang maleta ng damit, ilang personal na gamit, ilang lumang picture frame, at ang mga halaman sa paso na labis na gusto ng aking ina. Nang araw na iyon, personal kong ibinigay ang mga susi. Hinawakan ko ang kamay ng aking ina, at binalaan ko siya ng mas seryoso kaysa karaniwan, kung may magtanong. Sabihin niyo na bahay ko ito, hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Natawa ang aking ina, isang tawa na napaka-inosente, kaya pakiramdam ko ay nag-overreact ako. Sino ang magtatanong? Hindi ito hotel. Ang aking ama, sa kanyang tabi, ay ngumiti rin, at sinabing araw-araw, ay mas nagiging katulad ako ng isang matandang babae, palaging nag-iisip ng ilang hakbang ng mas maaga. Ngumiti rin ako, ngunit sa ilang kakaibang dahilan, nanatili ang isang bahagyang pagkabahala sa loob ko, napakagaan, parang isang masamang pangitain, na hindi pa nabubuo. Ang huling mga araw bago ako umalis ay magulo. Mga pulong sa mga kasosyo sa araw, paghahanda ng mga dokumento sa hapon, at sa gabi, pagrerepaso ng flight itinerary, at mga papeles. Samantala, ang aking biyenan, si Aling Dolores, ay nagsimulang magtanong ng mas marami tungkol sa bagong apartment. Sa simula, ang mga tanong ay tila walang pinsala. Saan ang lokasyon ng apartment? Malaki ba? Hindi ba napakamahal ng lugar na iyon? Kung ito ay nangyari sa ibang panahon, marahil ay ipinakahulugan ko ito bilang simpleng pagkausisa. Ngunit pagkatapos ng kanyang mga parinig sa hapagkainan, ang mga tanong na iyon ay iba na ang dating sa akin. Ang paraan ng kanyang pagtatanong ay hindi tulad ng isang matanda na nagtatanong lamang, kundi tulad ng isang taong kumukuha ng impormasyon ng paunti-unti, napakadetalyado, ngunit nagpapanggap na natural. Isang araw, habang naghahanda ako ng mga ulat sa opisina, tinawagan ako ni Javier. Ang kanyang boses ay napakanormal. Gusto lang ni Mama makita.
Sabi niya ang ganda raw ng bahay. Tumigil ako ng ilang segundo at nagtanong, para saan? Hindi pa nga ganap na nakakalipat ang aking mga magulang. Tumawa siya na sinusubukang bawasan ang kahalagahan. Ang uri ng tawa na dati kong iniisip na nakakagaan ng loob. Normal lang na ang mga matatanda, kapag narinig na may bagong bahay, ay gusto itong makita. Huwag mo nang masyadong dibdibin. Tumahimik ako sandali, at pumayag. Sa sandaling iyon, ang aking isip ay abala sa trabaho. At naisip ko na sa huli, pamilya naman kami, at hindi na kailangang maging masyadong mapaghinala. Sa pag-iisip na ganoon, idinagdag ko pa ang isang pangungusap na, sa tuwing naaalala ko, gusto kong sampalin ang aking sarili. Kapag nakalipat na ang aking mga magulang at komportable na sila, bisitahin ninyo lahat. Sinabi ko ang pahayag na iyon para sa purong kagandahang asal, upang maiwasan na isipin ng pamilya ng aking asawa na lumalayo ako. Para sa akin, ang bisitahin ay nangangahulugang isang panandali ang pagbisita, umupo ng sandali, uminom ng kape, at umalis. Hindi ko kailanman inakala na ang ilang tao ay ipinakahulugan ang isang pahayag ng kagandahang asal, bilang pahintulot na manghimasok sa buhay ng iba. Ilang araw pagkatapos, sumakay ako ng eroplano patungong Germany na puno ng trabaho sa isip, at umaasa na mabilis na matatapos ang 3 buwan upang makabalik sa aking mga magulang. Nang lumipad ang eroplano, nagte-text pa rin ako sa aking ina. Pinapaalalahanan siyang isara ng maayos ang pinto, suriin ang kusina, at huwag magbukas sa mga estranghero sa gabi. Naisip ko ang lahat ng pumasok sa aking isip. Ang panahon, ang kalusugan, ang mga gamit sa bahay, maging ang mga gamot na inihanda ko sa isang drawer. Isang bagay lang ang hindi ko napaghandaan, na ang panganib ay magmumula mismo sa pamilya ng aking asawa. At lalo pa akong hindi makapaniwala na ang aking walang bahalang pahayag, bago ako umalis ang magbubukas ng pinto, sa kakilakilabot na bangungot na nabubuo sa likod ko. Pagdating ko sa Germany, sa unang mga araw, ay nahila ako sa isang napakatinding gulo ng trabaho, na madalas kong titingnan ang orasan, at magugulat na hating gabi na pala sa Pilipinas. Sa araw, tumatakbo ako sa opisina ng kliyente at sa construction site, at sa gabi sa hotel ay mayroon akong virtual meeting sa aking team sa Madrid. Ang schedule ay nakakapagod, ngunit gaano man ako kabisi, bawat gabi ay sinusubukan kong tawagan ang aking mga magulang. Sa pagdinig lang ng kanilang mga boses, malaman na kumakain at natutulog sila ng maayos, at na walang problema ang bagong apartment, ay mas nakakapagpakalma sa akin. Sa halos unang buwan, tila maayos ang lahat. Kadalasang sinasabi ng aking ina, na sa umaga, ay dinidiligan niya ang mga halaman sa balkonahe. Nagbabasa ang aking ama ng pahayagan sa sala, at pareho silang nagpaplano na pumunta sa palengke sa katapusan ng linggo, upang bumili ng isang maliit na istante para sa kusina. Ang pakikinig sa mga maliliit na bagay na ito ay labis na nagpapakalma sa akin, ngunit nang magsimula na akong mag-isip na sobra akong nag-alala, isang gabi ay tinawagan ako ng aking ina, nang mas maaga kaysa karaniwan. Sa sandaling nakita ko ang kanyang pangalan sa screen, nakaramdam ako ng kakaibang pagkabahala. Kinuha ko ang telepono. Ang kanyang boses ay kasing lambing gaya ng dati, ngunit mayroong isang bagay na nag-aalangan sa kanya, na parang tinitimbang niya kung paano sasabihin sa akin upang hindi ako mag-alala. Direkta akong nagtanong. Ma, anong nangyari? May nangyari ba sa bahay? Nag-alinlangan ang aking ina, ng ilang segundo bago sumagot. Nung isang araw, dinala ng biyenan mo ang kanyang mga kamag-anak para bisitahin ang bahay. May hawak akong ballpen at nanigas ako. Nakaramdam ako ng pagtibok ng puso. Agad akong nagtanong, halos hindi nag-iisip. Bakit hindi mo ako tinawagan? Sa kabilang linya, mabilis na nagpaliwanag ang aking ina na may tono na nasa pagitan ng paghingi ng tawad at pagsubok na bawasan ang kahalagahan. Sabi niya, dumaan lang sila, na nasa lugar lang sila, at dinala ang kanyang mga kamag-anak para makita ang bagong bahay. Naisip ko na sa huli, pamilya naman sila, at nasa pinto na. Hindi ko naman magawang tanggihan. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo. Sa rasyonal na pag-iisip, hindi naman masama ang ginawa ng aking ina. Ang mga matatanda ay minsan ay napakamaalalahanin, lalo na sa mga biyenan. Mas gusto nilang magparaya ng kaunti upang maiwasan ang problema. Ngunit kahit na, lumalaki ang pakiramdam ng pagkabahala sa loob ko. Sinubukan kong manatiling kalmado at nagtanong, marami ba ang dumating? Sumagot ang aking ina, iilan lang. Ang biyenan mo, ang kanyang pinsan, o kung ano pa, at isang mag-asawa.
Naglibot sila, uminom ng kape, at umalis. Hindi na ako nagsalita pa upang hindi siya masyadong pabigat. Humingi lang ako na sa susunod na may darating, abisuhan niya ako. Mahinang natawa ang aking ina, at sinabi sa akin na huwag akong mag-overreact, na bumisita lang sila sa bahay, hindi naman gumawa ng masama. Ang kanyang komento ay lalong nagpabalisa sa akin. Naiintindihan ko ang aking ina. Ayaw niyang gumawa ng gulo. At lalo na ayaw niyang mag-alala ang kanyang anak na malayo dahil sa isang maliit na bagay. Kaya ng araw na iyon, bagamat may bumabagabag sa loob ko, pinilit kong palipasin ito. Naisip ko na marahil ay masyado akong sensitibo dahil sa mga tanong ni Aling Dolores bago ang aking biyahe. Gayunpaman, pagkatapos ng tawag na iyon, hindi tumigil ang mga bagay sa isang simpleng pagbisita, tulad ng inakala ng aking ina. Ilang araw pagkatapos, sa isang video call, nakita ko sa hapagkainan ng aking mga magulang ang ilang kakaibang tasa ng kape na hindi pa nakakalat. Nagtanong ako at natawa ang aking ina na nagsasabing, kakatapos lang ng pamilya ng asawa mo dito. Napansin ko sa kanyang boses ang bakas ng pagod, bagamat sinubukan niyang itago ito. At mula sa isa ay naging dalawa, at mula sa dalawa ay naging mas madalas na pagbisita. Isang araw, ikinuwento ng aking ina na dumating si Aling Dolores nang maaga sa hapon at hindi umalis hanggang halos gabi. Mula sa pagpuri sa pagiging maliwanag ng apartment, nagtanong siya kung magkano ang monthly dues, paano ang access sa sasakyan, o kung mahigpit ba ang seguridad. Ang mga tanong na iyon ng magkahiwalay ay walang kahulugan, ngunit magkakasama, hindi ito mukhang isang simpleng pagbisita bilang paggalang. Isang gabi, pagkatapos sabihin ng aking ina, nakakatapos lang umalis ng pamilya ng asawa ko, nagtanong ako ng mas detalyado. Ano po ang ginagawa nila ng matagal doon, Mama? Sumagot ang aking ina ng buong katapatan. Umiinom ng kape. Nagkukuwentuhan lang. Hindi tumitigil ang biyenan mo sa paglipat-lipat ng kwarto. Nagtatanong kung may bakante pa. Sabi niya, sayang daw ang napakalaking apartment, para lang sa dalawang matanda. Nang marinig ko iyon, kumunot ang noo ko. Ang aking ina, na parang napansin ang aking pagkadismaya, ay mabilis na idinagdag. Siguro sinasabi lang niya iyan. Ngumiti ako ng mapait. Mag-isa sa kwarto ng hotel. May mga pahayag na maaaring baliwalain ng iba, ngunit hindi ako. Lalo na kung galing kay Aling Dolores. Mula nang malaman niya na binili ko ang apartment para sa aking mga magulang, hindi niya ako kailanman binati ng taos puso. At ngayon ay sinasabi niya na sayang ang napakalaking apartment. Hindi ako naniniwala na ito ay isang casual na komento. Ngunit, sa sandaling iyon, sinubukan kong pigilan ang aking sarili. Sinabi ko sa aking sarili na malayo ako. Kung magagalit ako dahil sa mga salita na walang konteksto, lalo ko lang pabibigatin ang aking mga magulang. Naisip ko pa nga na marahil ay ugali lang ni Aling Dolores ang pagiging impertinente ng walang masamang intensyon. Minsan, sa kagustuhang mapanatili ang kapayapaan, ang isang tao ay gumagawa ng mga dahilan upang payapain ang kanyang sarili. Hindi ako iba. Ngunit ilang araw pagkatapos, ang aking ama, sa isang pribadong tawag, ay sinabi sa akin ng isang bagay na nagpakilabot sa akin. Nang araw na iyon, ang kanyang boses ay mas malalim kaysa karaniwan. Nagsimula siya sa isang kakaibang tanong. Anak, busy ka ba? Alam ko agad na may nangyayari at umayos ako ng upo. Dahan-dahang sinabi ng aking ama. Ngayon, tinanong ng biyenan mo kung pwede raw manatili ang pamilya niya dito ng ilang araw. Halos tumalon ako sa upuan. Nang walang pag-iisip, sumagot ako, hindi. Ang apartment na iyan ay binili ko para sa inyo. Sa kabilang linya, nanahimik ang aking ama ng sandali bago sumagot. Oo, iyon din ang sinabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na binili ni Isabela ang bahay na ito para kami ay magpalipas ng aming pagtanda, na hindi magiging komportable kung may ibang mananatili. Nang marinig niya ito, natawa siya at sinabi na tanong lang iyon. Bagamat sinabi sa akin ng aking ama, hindi ako napanatag. Ang isang tao na magtatanong ng ganoon, ng casual ay hindi maghihintay na ako ay nasa ibang bansa para gawin ito. Nang may matatag na boses, inulit ko sa aking ama, Papa, linawin mo po, pakiusap. Walang sinuman ang pwedeng manatili doon. Kahit ilang araw lang. Sinubukan ng aking ama na pakalmahin ako. Kalma lang, anak. Siguro nagtatanong lang siya dahil sa pagkausisa. Tumango ako, ngunit pagkatapos kong ibaba ang telepono,
Hindi ako makapag-concentrate sa mga dokumento na nasa harap ko. Tahimik pa rin ang kwarto ng hotel. Sa labas ng bintana, ang dayuhang lungsod ay nagniningning sa kanyang mga ilaw gaya ng dati. Ngunit sa loob ko, isang napakamasama at mabigat na pakiramdam ang nagsimulang lumaki. Hindi ito isang tiyak na bagay. Wala pang ang pangalan. Ngunit ito ay parang isang madilim na ulap na bumabalot sa harap ko. Matagal akong nakaupo na hawak pa rin ang telepono, habang paulit-ulit na naglalaro sa aking isip ang tanong ng aking ama. Kung pwede raw manatili ang pamilya niya dito ng ilang araw. Isang tanong na tila normal. Ngunit habang iniisip ko, mas lalong hindi ito nagiging normal. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating ako sa Germany, mayroon akong kakilakilabot na pakiramdam na may nagtangkang agawin ang apartment na binili ko para sa aking mga magulang. Pagkatapos ng tawag kung saan sinabi ng aking ama na ipinahiwatig ni Aling Dolores ang posibilidad na manatili ang kanyang pamilya ng ilang araw, isang maliit ngunit napakainis na tinik ang tumimo sa aking puso. Hindi ito sapat na malaki para agad na magdulot ng gulo, ngunit hindi rin gaanong walang kabuluhan para balewalain. Sa sumunod na mga araw, lalong tumindi ang trabaho sa Germany. Tumatakbo ako mula umaga hanggang gabi. At minsan, pagkatapos ng hapunan, ay kailangan kong manatili kasama ang mga kliyente hanggang halos hating gabi, upang tapusin ang bawat detalye ng mga materyales. Gayunpaman, gaano man ako kabisi, bawat gabi ay kinukuha ko ang telepono upang tumawag sa bahay. Ang pinakamalaking takot ko ay ang maging masyadong malayo, na may mangyari at hindi ko malaman sa oras. Gayunpaman, sa halos 2 linggo, ang mga tawag sa aking mga magulang ay naganap sa kakaibang paraan. Hindi sa mayroong malinaw na problema, kundi ang tensyon na nakapaloob sa kanilang mga boses ay nagdulot sa akin ng matinding pagkabahala. Ang aking ina, na palaging masalita at kayang ikuwento sa akin ang anumang bagay, mula sa mga sariwang gulay, na binili niya sa palengke, hanggang sa maliit na ibon na dumapo sa barandilya ng balkonahe, ay nagsimulang magsalita ng mas kaunti. Kung tatanungin ko siya kung kumain na siya ng hapunan, sasagot siya ng oo. Kung tatanungin ko kung ano ang ginawa niya ngayong araw, sasabihin niya, wala namang espesyal, gaya ng dati, ng maraming beses. Narinig ko ang bulong ng mga tao sa kabilang linya. Kapag tinanong ko kung may tao, sasagot siya ng palihis. Ah, oo, dumaan lang ang pamilya. At mabilis siyang magpapalit ng paksa. Iyon ang paraan niya ng pag-iwas sa usapin, na labis na nagpabalisa sa akin. Ang aking ama, sa kabilang banda, ay sinubukan na panatilihin ang isang normal na tono ng boses na parang walang nangyayari. Ngunit kilala ko siya ng husto. Kung gaano kalaki ang problema, mas tahimik siya. Isang gabi, nang halos alas 11 na sa Germany, nag-vibrate ang aking telepono, ang aking ina. Sa sandaling nakita ko ang kanyang pangalan sa screen, bumilis ang tibok ng aking puso. Bihira akong tawagan ng aking ina sa ganoong oras, maliban kung may mahalagang bagay. Sinagot ko agad. Bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang kanyang mabigat na paghinga sa kabilang linya. Hindi ito pag-iyak o pagkabigla, kundi ang uri ng pagod na naipon ng matagal. Sa mga ganoong tunog, nabubuhol ang aking lalamunan. Nagtanong ako ng may pagmamadali. Mama, anong nangyari? May masamang nangyari, di ba? Nanahimik ang aking ina ng ilang segundo. Pagkatapos, sa napakababang boses, napakababa na parang natatakot na may makarinig, sinabi niya. Isabela, anak, bumalik kami ni Papa sa lumang apartment. Nanigas ako. Nilamig ang aking buong katawan. Bigla akong tumayo. Iniisip na mali ang aking narinig. Nagtanong ako ng may pagmamadali na may nabubuong tinig. Paano kayo nakabalik? At ang bagong apartment? Mama, ano ang sinasabi mo? Sa kabilang linya, muli ang katahimikan. Narinig ko ang tunog ng isang bagay na hinihila, ng mga yabag, na parang ang aking ina ay nasa gitna ng maraming bagay habang tinatawagan ako. Pagkatapos, nang may nag-aalangan na boses, bawat salita ay lumalabas ng may matinding bigat, nagpatuloy siya. Ang pamilya ng asawa mo ay sinabing mananatili lang sila ng ilang araw, ngunit parami ng parami ang dumarating. Mahigpit kong hinawakan ang telepono ng sobrang lakas na sumasakit ang aking mga buko. Ang aking puso ay tumitibok, ng sobrang lakas na naririnig ko ito sa aking dibdib. Nagtanong ako, nang may pagmamadali. Sino ang dumating? Kailan pa? Sino ang nagbigay ng pahintulot sa kanila? Noon ipinaliwanag sa akin ng aking ina ang lahat. Lumabas na kaagad pagkatapos ng unang pahiwatig, dumating si Aling Dolores kasama ang kanyang anak na si Sergio,
at 2 iba pang kamag-anak, bit-bit ang mga maleta. Sa simula ay dumating sila ng may ngiti at dahilan. Sinasabing mananatili lang sila ng ilang araw dahil may problema raw sa kanilang bahay, na masikip ang ibang lugar. At sa huli, pamilya naman sila. Ikinuwento ng aking ina na sa sandaling iyon. Naisip niya na bilang magkabilang biyenan. Mahirap tanggihan, kung ilang araw lang. Hindi masaya ang aking ama, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili, upang hindi magdulot ng gulo habang malayo ako. Ngunit ang pagpapanatili ng ilang araw, ay simula pa lamang ng isang walang habas na panghihimasok. Lumipas ang mga araw, at hindi sila nagpakita ng anumang intensyon na umalis. Sa halip, parami ng parami ang kanilang dinadala. Una ay mga maleta ng damit, pagkatapos ay mga kumot at unan, pagkatapos ay mga kaldero at kawali, at maging maliliit na appliances. Inangkin ni Sergio ang malaking sofa sa sala, at sinimulan ni Aling Dolores na inspeksyonin ang bawat silid. Sinasabing mas maliwanag ito. Mas komportable iyon, at nagsimulang ilagay ang kanyang mga gamit sa mga cabinet, nang hindi humihingi ng pahintulot. Ang 2 iba pang kamag-anak na kasama nila, ay hindi rin nagpakita ng pagpipigil, kumilos na parang sila ang may-ari ng bahay. Nang magalang na ipinaalala ng aking ama sa kanila, na ang apartment na iyon ay para sa kanilang dalawa, upang magpalipas ng kanilang pagtanda. At hindi ito angkop para sa napakaraming tao. Agad na nagbago ang tono ni Aling Dolores. Inulit sa akin ng aking ina ang kanyang mga salita, at nang marinig ko iyon, pakiramdam ko ay nagliliyab ang aking mga tainga. Nakaupo si Aling Dolores sa gitna ng sala, nakataas ang kanyang mga binti at may mapanghamak na ngiti, sinabi niya. Ang bahay na binibili ng manugang, ay para rin sa pamilya ng asawa. Ang aking ama, na hindi na makapagpigil, ay sumagot na kalokohan iyon, na ako ang nagbayad ng pera, para doon manirahan ang aking mga magulang. At walang sinuman ang may karapatang manirahan nang walang pahintulot. Ngunit siya, nang may kayabangan, ay nagpahayag ng isang pahayag na nakakapigil hininga. Matanda na kayo. Wala na kayong pakialam kung saan kayo nakatira. Sapat na ang pahayag na iyon upang ipakita na hindi niya itinuturing ang aking mga magulang bilang kanyang mga biyenan, at lalo pa bilang mga tao na karapat-dapat sa paggalang. Para sa kanya, ang aking mga magulang ay 2 matatanda lang, na maaaring ipagtabi upang magbigay ng puwang para sa kanyang buong pamilya. Nang marinig ko iyon, nanginig ang aking mga kamay. Nagtanong ako na may boses na nahihirapan sa galit. At bakit hindi ninyo sila pinalayas? Bakit hindi ninyo ako tinawagan agad? Nagbuntong hininga ang aking ina na may nanginginig na boses. Sinabi niya na nakipagtalo ang aking ama, na tumanggi siya, ngunit parami ng parami sila at mas walang hiya ang kanilang mga salita. Bukod pa rito, nasa Germany ako na may mahalagang trabaho, at ang aking mga magulang ay natatakot na kung tatawagan nila ako, ay mag-aalala ako nang walang magawa at masisira ang aking proyekto. Sinabi sa akin ng aking ina, na mas mabuting bumalik sa lumang apartment ng ilang araw at hintayin na ako ay makabalik upang ayusin ito. Sinabi niya ito nang may kalmado na naglalayong payapain ako, ngunit habang mas naririnig ko siya, mas lalo akong nasasaktan. Ang apartment na binili ko ng aking pawis upang bigyan ng dangal ang aking mga magulang ay naging dahilan kung bakit kailangan nilang bumalik sa lumang, masikip na bahay na ibinabahagi ang kanilang lugar sa iba. Nanatili akong walang galaw, nang matagal pagkatapos magsalita ng aking ina. Sa kabilang linya, patuloy siyang humihingi ng tawad na huwag akong magalit, na huwag kong iwanan ang aking trabaho dahil sa isang pag-uudyok, ngunit sa sandaling iyon, nagblanko ang aking isip. Lahat ng aking pinagtiisan mula sa pamilya ng aking asawa, lahat ng parinig, ang mga nakakalkulang tingin, ang mga pagkakataon na sinabi ko sa aking sarili na mas mabuting palipasin na lang para sa kapayapaan, ay biglang nagtipon sa isang buhol ng galit sa aking dibdib. Hindi ko na ito nakikita bilang isang usapin ng mga impertinente na komento o ng isang ilang araw na pananatili. Ito ay isang walang habas na pagpapahiya sa aking mga magulang. Isang pagyapak sa regalo na inabot ng mga taon upang itayo para sa kanila. Mahigpit kong hinawakan ang telepono at dahan-dahang sinabi, kung talagang inokupa nila ang bahay, sa pagkakataong ito, hindi ako magbibigay. Sa wakas ay natapos ang 3 buwan ng trabaho sa Germany. Nalulunod sa pagod at matinding pagkainip. Sa buong panahong iyon, pinilit kong pigilan ang aking sarili at tapusin ang aking trabaho. Pinapaalalahanan ng aking sarili na sa pagbalik ko sa Pilipinas ay aayusin ko ang lahat. Ngunit habang papalapit ang araw ng pagbabalik, ang galit sa loob ko, sa halip na kumalma,
ay nagliliyab na parang baga sa ilalim ng abo, naghihintay ng bugso ng hangin upang sumiklab. Ayon sa orihinal na plano, dapat manatili ako ng 2 araw pa para sa isang huling pulong sa mga kasosyo. Ngunit nang matapos na ang pangunahing trabaho, pinalitan ko ang tiket ng eroplano upang makabalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi ko ito sinabi sa sinuman sa pamilya ng aking asawa. Inabisuhan ko lang ang aking kumpanya. Sa aking isip, isang bagay lang ang naiisip ko. Gusto kong makita ng aking sariling mga mata kung ano ang naging apartment na binili ko para sa aking mga magulang. Sa buong flight, halos hindi ako nakatulog. Pinipikit ko ang aking mga mata at nakikita ang pagod na mukha ng aking ina sa huling tawag. Nakikita ko ang nanginginig na kamay ng aking ama habang sinubukan niyang sabihin na mas mabuting bumalik sa lumang bahay ng ilang araw at maghintay. Nakikita ko pa nga sa aking imahinasyon ang mapagmataas na postura ni Aling Dolores. Sinubukan kong maging pasensyosa sa pamilya ng aking asawa ng maraming beses, hindi dahil sa takot, kundi dahil naisip ko na ang pagpapanatili ng kapayapaan ay ang pinakamahusay para sa lahat. Ngunit habang mas iniisip ko, mas lalo kong napagtanto ang aking pagkakamali. May mga tao na habang mas nagbibigay ka, mas iniisip nilang mahina ka. Habang mas umaatras ka, mas lumalapit sila. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang kanilang inaway, kundi ang aking mga magulang, ang aking pagmamahal sa kanila, ang huling hangganan na hindi ko kailanman papayagang yurakan ng sinuman. Pagkababa ng eroplano, binuksan ko ang aking cellphone at nakita ang isang mensahe mula sa aking ina. Isang maikling pangungusap lang. Anak, pumunta ka muna sa lumang bahay. Sige. Nang basahin ko iyon, pakiramdam ko ay may bumibigkis sa aking lalamunan. Hindi na niya kailangan pang magsalita para maintindihan ko na hindi pa rin nalulutas ang problema. Kung tahimik ang apartment, kung panandalian lang ang pagbisita at natapos na, hindi niya sana ako pinadalhan ng mensahe. Ang babala na tila normal na iyon, ang siyang nagpapabigat. Ito ay isang dituwirang paraan upang sabihin sa akin na ang aking mga magulang ay patuloy na nagtitiis. Iniiwasan ang komprontasyon. Ayaw na ako. Kakababa lang ng eroplano. Ay sumisid agad sa gulo. Ngunit hindi ako pumunta sa lumang bahay. Hininga ko ang aking maleta sa labas ng airport, sumakay ako ng taxi at ibinigay ang address ng apartment building. Sa buong biyahe, malakas ang tibok ng aking puso. Hindi ito isang malabong emosyon, kundi ang tensyon ng isang tao na naghanda para sa pinakamasama. Nang lumiko ang kotse patungo sa subdibisyon, paggabi na, hindi na matindi ang ilaw, ngunit sapat pa rin ang liwanag upang makita mula sa malayo ang balkonahe ng aking apartment. At sa isang tingin lang, nanigas ako. Sa balkonahe, nakasabit ang mga kakaibang damit sa lahat ng dako. Hindi ito ang mga simpleng damit ng aking mga magulang o ilang tuwalya na pinapatuyo tulad ng gagawin ng isang maliit at maayos na pamilya. Ang nakita ko ay isang gulo ng mga damit na may matitingkad na kulay. Damit ng lalaki, ng bata, mga tuwalya, mga bestida, lahat ay magkakahalo na parang sa isang siksikang boarding house. Sa sandaling iyon, ang huling pag-asa na natitira sa akin ay naglaho. Hindi sila panandaliang nanatili. Itinuring nila itong kanilang bahay. Bumaba ako ng taxi. Mabilis na hinila ang maleta, patungo sa pasukan. Sumakay ako ng elevator, na may malamig na mga kamay. Sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator, narinig ko ang mga tawanan at sigawan na nagmumula sa pasilyo. Habang papalapit ako sa pinto ng apartment, mas malinaw ang ingay. Hindi ito ang tahimik na usapan ng isang normal na pamilya, kundi ang magulong ingay ng isang grupo ng mga tao na nanirahan, nang may labis na kumpiyansa, labis na naturalesa, sa pag-aari ng ibang tao. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng apartment. Tumigil ako ng ilang segundo sa butas na iyon. Mula sa loob ay may malakas na amoy ng pagkain, na halo ng tunog ng mga plato, at kubyertos, ang tunog ng telebisyon na napakalakas, at ang mga boses ng mga taong nagpapatuloy na tumawa, na parang sa isang maingay na bar. Isang apartment kung saan ko pinili ang bawat kurtina, bawat muwebles para makapagpahinga ang aking mga magulang sa kanilang pagtanda. Ngayon ay parang isang magulong boarding house. Tinulak ko ang pinto at pumasok. Ang eksenang nakita ko ay halos nagpatawa sa akin sa sobrang galit dahil wala na akong ibang naramdaman. Sa gitna ng sala, ang buong pamilya ng aking asawa ay kumakain at umiinom. Ang mesa ay puno ng mga plato na may natirang pagkain, na natapon sa mantel, mga balat ng prutas, mga lata ng soft drinks.
Ang mga upuan ay nakakalat. Ang larawan ng aking pamilya na inilagay ko sa istante ay nawala, at sa halip ay mayroong tumpok ng mga plastic bag at karton. Nakasuot si Aling Dolores ng pajama na may bulaklak, nakapatong ang kanyang mga paa sa isang upuan, at patuloy na sumisigaw na may kumpiyansa ng isang taong pakiramdam ay siya ang may-ari ng bahay. Ang sarap ng buhay sa malaking bahay. Si Sergio, ang isa pa niyang anak, ay nakahiga sa sofa na may cellphone sa isang kamay at kumakain sa isa pa at tumawa ng malakas. Ang buong grupo ay napakatahimik, kaya walang nakapansin na matagal na ako sa pinto. Tumayo ako ng tahimik ng ilang segundo, tinitingnan ang bawat mukha, bawat bagay, bawat sulok ng silid na kanilang sinira. Aking isip sa sandaling iyon ay wala ng ingay. Kakaiba. Habang mas matindi ang galit, mas lumalamig ang isang tao. Huminga ako ng malalim. Inilagay ko ang maleta sa isang tabi at pumasok sa sala nang may matatag na hakbang. Nang bumagsak ang aking anino sa gilid ng mesa, nagulat sila at tumingala. Biglang tumigil ang mga tawanan. Tumalon si Sergio. Nanatili si Aling Dolores na may kamay sa kalahatian, na may malalaking mata, at ako, tiningnan ko sila isa-isa, na may boses na hindi malakas o nanginginig, ngunit napakalamig kaya maging sa akin ay kakaiba. Sinabi ko, mayroon kayong eksaktong 30 minuto para kolektahin ang lahat ng inyong gamit at lumaya sa bahay ko. Ang buong silid ay nanahimik. Isang katahimikan na tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit sapat na upang makita kung paano nagbago ang kulay ng bawat mukha. At pagkatapos, ang pinakagulat sa akin ay hindi ang kanilang pagkamangha, kundi ang reaksyon ni Aling Dolores. Hindi siya natakot o nakaramdam ng pagkakasala. Sa halip, dahan-dahan niyang inilagay ang mga kubyertos. Sumandal siya sa upuan at ngumiti. Isang ngiti na napakawalang hiya na sa pagkakita pa lang ay alam kong hindi niya kailanman itinuring na mali ang kanyang ginagawa. Ang ngiti ni Aling Dolores ay lalong nagpalamig sa kapaligiran sa silid. Wala siyang ipinakitang kahit anong senyales na siya ay isang taong nagulat na iligal na umuokupa sa bahay ng ibang tao. Sa halip, sumandal siya sa upuan. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa, na parang ako ay isang impertinente, na manugang na gumagawa ng eksena, at nang may pagmamasid, ay nagbitaw siya ng isang boses, na napakasakit na bawat salita ay parang karayom. Bahay mo. Ilang buwan ka nang wala. Kung sino ang nakatira sa isang lugar, siya ang may-ari. Ang mga magulang mo, ay hindi man lang nanatili dito ng isang araw, kaya huwag kang magmaganda. Sapat na ang pahayag na iyon upang mamula ang aking mukha. Hindi dahil sa sinabi niya tungkol sa apartment, kundi dahil niyurakan niya ang aking mga magulang. Ginagamit ang kanilang pasensya bilang dahilan para sa kanyang pangaagaw. Bago pa ako makasagot, tumayo si Sergio mula sa sofa, nakasandal sa kanyang mga siko. Ngumiti siya ng mapanghamak, isang halo ng kawalang alam at walang hiya, at idinagdag. Ang OA mo naman, ate. Bakante ang bahay, kaya ang pamilya ang pumunta para alagaan. Tapos magrereklamo ka pa? Lumingon ako upang tingnan siya. Hindi ko maintindihan kung paano makapagsasabi ng ganoong bagay ang isang tao nang hindi namumula. Ako ang nagbayad ng apartment na ito. Ito ang lugar na binili ko para sa aking mga magulang, upang magkaroon ng tahimik na pagtanda. At sa kanyang bibig, ang paglusob sa bahay, kasama ang kanyang buong pamilya, ay naging pag-aalaga nito. At ako pa ang walang utang na loob. Sa totoo lang, hindi lahat ng tao ay marunong magpasiya kung ano ang tama at mali. Nakatayo sa gitna ng sala. Lumingon ako sa paligid. Habang mas tinitingnan ko, mas lalong tumitibay ang aking galit. Ang istante, kung saan dati nakalagay ang larawan ng aking pamilya, ay ngayon ay bakante. Sa halip, isang malaking larawan ng kasal ni Sergio at ng kanyang asawa ang nangunguna sa espasyo na parang nagmamarka ng teritoryo. Ang pasilyo patungo sa mga silid-tulugan ay puno ng lahat ng uri ng sapatos, ng matatanda, ng bata, mga plastic bag, mga karton, mga laruan, na nakakalat sa sahig. Ang mga kurtina, na may neutral na kulay na ako mismo ang pumili, para sa aking mga magulang ay nakakalat at may mantsa ng grasa. Ang bahay, na dati ay maayos, malinis, at maliwanag, ay ngayon, ay isang magulo, at walang habas na gulo. Dumiretso ako sa shoe rack. Yumuko ako. Kinuha ko ang mga plastic na tsinelas ni Aling Dolores, at malakas na inihagis palabas ng pinto. Bumagsak ito sa pasilyo, nang may malakas na tunog. Tiningnan ko siya at binigkas ang bawat salita ng malinaw. Uulitin ko sa huling pagkakataon.
Ito ang bahay na binili ko para sa aking mga magulang. Hindi ito kanlungan, para sa buong pamilya ninyo, upang okupahin. Naging yelo ang kapaligiran sa apartment, ngunit ang mas masakit sa akin ay hindi ang reaksyon ni Aling Dolores o ni Sergio, kundi ang makita na bumukas ang pinto ng master bedroom at lumabas doon si Javier. Nakasuot ang aking asawa ng damit panloob, may magulong buhok, at cellphone sa kamay. Mukha siyang isang tao na kakatapos lang lumabas mula sa kanyang sariling kwarto. Sa sandaling nakita ko siya, nilamig ang aking buong katawan. Kung hanggang sa sandaling iyon, ay mayroon pa akong kaunting pag-asa na hindi niya alam ang lahat, na wala na ang lahat ng iyon sa pagkakita sa kanyang imahe. Hindi siya nagulat na makita ako. Wala siyang ipinakitang pagkabigla o pagkabahala. Hindi niya rin ako tinanong kung bakit ako bumalik ng mas maaga. Ibig sabihin, alam niya. Alam niya ito ng matagal na. At maging dito na rin siya nakatira kasama nila. Mabilis na lumapit sa akin si Javier. Sinubukan akong hawakan sa braso upang dalhin ako sa isang sulok at bumulong na parang pinapakalma ang isang taong nawawala ng kontrol. Ano man ang mangyari, huwag kang gumawa ng eksena. Sa harap ng lahat, mananatili lang si Mama ng ilang araw. Nang marinig ko iyon, tinaboy ko ang kanyang kamay nang napakalakas na maging siya ay umatras. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata at isang tanong lang ang ginawa ko. Ilang araw? Kaya dinala ninyo ang altar ng inyong mga ninuno, mga kumot, at mga maleta hanggang sa mapuno ang 3 kwarto? Hindi nakasagot si Javier ng sandali, at nang sasabihin pa sana niya ang isang bagay, inunahan siya ni Aling Dolores. Pinalo niya ang mesa gamit ang mga kubyertos, at tumayo ng bigla, na parang nasaktan sa kanyang pagmamataas. Ang kanyang matinis na boses ay nagpunit sa hangin. Ang anak ko ang asawa mo. Ang iyo ay kanya. Ang bahay na ito, siyempre, ay para rin sa pamilya ng asawa. Lumingon ako upang tingnan siya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Hindi nila inisip na sila ay pinapaboran. Wala silang kaunting ideya ng pagiging mahinahon o paggalang. Sa kanilang isip, ang apartment na ito ay naging pag-aari na ng pamilya ng asawa dahil lang ang bumili ay ang manugang. Hindi sila dumating upang manirahan ng panandalian. Dumating sila upang okupahin, nang walang hiya, pinlano, at walang galang. Ayoko nang mag-aksaya pa ng isang salita. Kinuha ko ang aking cellphone sa harap ng lahat, at tinawagan ang security at ang management ng building. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Ako ang may-ari ng apartment na ito ngayon. May mga tao na iligal na umuokupa sa aking bahay. Pakiusap, umakyat agad kayo para kumuha ng record. Sa sandaling natapos ko ang pahayag, tumalon si Sergio na parang spring, at lumusob sa akin upang kunin ang aking cellphone, ngunit mabilis akong umiwas. Nabigo siya sa pagtatangka, na may namumulang mukha sa galit. Tiningnan ko siya nang may malamig na mata. Kung muli kang maglalagay ng kamay sa akin, idedemanda kita sa paglabag at pananakit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi siya naglakas loob na lumapit pa. Malamang, sa pagkaalam na paparating na ang security at management, nagbago ng taktika si Aling Dolores, tumigil sa pakikipagtalo, at ginawa ang pinakamagaling niyang gawin sa mga tao na ginagamit ang karamihan upang mang-pressure. Tumakbo siya patungo sa pinto. Itinuro ako, at nagsimulang sumigaw ng sapat na lakas upang marinig sa buong pasilyo. Tingnan ninyo kung gaano siya kawalang utang na loob. Bumili ng bahay at hindi pinapayagang pumasok ang pamilya ng asawa niya. Tratuhin kami na parang mga pulubi. Ang kanyang mga sigaw ay napakalakas na sa loob ng ilang segundo. Ay narinig ko ang pagbubukas ng mga pinto ng mga kapitbahay. Ang mga bulungan sa pasilyo. Ang mga yabag na humihinto upang makisali sa tsismis. Ginawa niya ito ng may layunin. Gusto niyang isali ang mga kapitbahay. Gawin akong masama sa aking sariling bahay. Gamitin ang mga salitang walang utang na loob at manugang upang baluktutin ang katotohanan, tulad ng madalas na ginagawa. Tumayo ako ng tahimik na hawak pa rin ang cellphone. Tinitingnan siyang umarte hanggang sa mamula. Ngunit ang aking puso ay ganap na malamig. Dahil naintindihan ko na kapag ang isang tao ay kayang magnakaw at marunong pang gumawa ng eksena, ang laban na ito ay hindi matatapos ng payapa. Wala pang 3 minuto pagkatapos ng aking tawag, isang security guard ng gusali at isang empleyado ng administrasyon ay nasa pinto na. Sa pasilyo ay mayroon ng ilang kapitbahay na nagmamasid. Ang ilan ay sumisilip lang. Ang iba ay nakatayo sa isang tabi na nagpapanggap na nakikipag-usap sa telepono. Ngunit ang kanilang mga mata ay nakatitig sa loob ng apartment. Naisip ko na sa puntong ito ay malilinaw ang lahat.
Ang apartment ay nakapangalan sa akin. Ang aking mga magulang ay napilitang umalis, at ang buong pamilya ng aking asawa ay nanirahan doon na parang iligal na okupasyon. Sapat na ang ipakita ang mga papeles, upang maging malinaw ang lahat. Ngunit minamaliit ko ang kapangahasan ni Aling Dolores, nang makita niya ang pagpasok ng security personnel at ng administrator. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang napakabilis na kung hindi ko ito nakita ng aking sariling mga mata, hindi ako maniniwala. Ang kayabangan na kung saan siya nakaupo na nakataas ang kanyang mga binti, at sumigaw ay ganap na nawala. Bumagsak siya sa isang upuan, inilalagay ang isang kamay sa kanyang dibdib, at ang isa sa kanyang noo, at umiyak ng malakas, na parang siya ang biktima. Ang kanyang boses, nanginginig at puno ng pekeng pagkabalisa, ay umalingaw-ngaw. Diyos ko, sa edad kong ito at pinalalayas niya ako sa kalsada. Anong klaseng tao ang kayang maging ganoon kalupit? Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay sa pasilyo. Ang ilang tingin ay bumaling sa akin, hindi na lamang may simpleng pagkausisa, kundi may mabilis at madaling paghusga ng isang taong isang panig lang ang naririnig. Tumingala si Aling Dolores, na may namumulang mata at nagpatuloy sa kanyang kuwento na parang nagsanay siya. Ako ang biyena niya. Binigyan niya kami ng mga susi, at sinabi sa amin na manirahan dito, para hindi kami masikip sa aming bahay. At ngayon bumalik siya mula sa kung saan, nagbago ang isip, at pinalayas kami sa kalsada, mga matatanda at bata. Sabihin niyo sa akin kung may mas masamang manugang sa mundo. Nang marinig ko siyang sabihin, binigyan niya kami ng mga susi, nilamig ang aking buong katawan. Alam ko nang husto na ang duplicate na susi ng apartment na iyon, ay iniwan ko lamang sa bahay ng aking mga magulang. Hindi ko kailanman ibinigay iyon kay Aling Dolores, o kay Sergio, at lalo pa ay hindi ko sila inanyayahan na manirahan doon. Ang pahayag na iyon ay hindi lamang isang kasinungalingan. Ito ay ang patunay na may isang tao sa kanyang pamilya, ang kumuha ng mga susi ng patago, o na may isang tao mula sa loob ang tumulong sa kanila. Bigla akong lumingon upang tingnan si Javier. Sa sandaling iyon, ibinaba niya ang kanyang tingin, iniiwasan ang aking tingin. Nagpanggap si Sergio na abala sa pagkolekta ng ilang plato mula sa mesa, habang patuloy na pinupunasan ni Aling Dolores ang kanyang mga luha. Ginagampanan ang papel ng isang matandang ina, na inabandona ng isang walang pusong manugang. Ang eksena ay nagdulot sa akin ng matinding pagkasuklam, at sakit. Ang mga pinalaya sa kanilang bahay ay ang aking mga magulang. At ngayon ang mga taong ito ay gumagawa ng isang palabas upang baligtarin ang sitwasyon. Tiningnan ko si Javier, ng diretso at walang paligoy-ligoy. Ipaliwanag mo, saan nanggaling ang mga susi? Ang aking boses ay mababa. Ngunit alam ng lahat na sinisikap ko siyang isiksik sa sulok. Kinagat ni Javier ang kanyang mga labi. Pinagdikit ang kanyang mga kamay sa harap niya, na parang isang taong naghahanap ng paraan, upang hindi masyadong magtunog na nagkasala. At pagkatapos ay nagbitaw siya ng isang pahayag, na nagpatuwat sa akin dahil sa kanyang kaduwagan. Naisip ko lang na dahil pamilya naman tayo, okay lang nabuksan ko ang pinto para sa aking ina para manatili ng ilang araw. Hindi ko alam na seryoso mong didibdibin. Nanigas ako ng ilang segundo, kaya hindi lang niya alam, kundi siya ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Hindi dahil sa pressure, hindi dahil sa aksidente, kundi kusa. Ang lamig sa loob ko ay lalong lumalim nang biglang dumapo ang aking tingin sa isang maliit na drawer malapit sa pasukan na nakabukas ng bahagya. Sa drawer na iyon, inilalagay ko ang ilang hindi mahalagang papeles at ilang duplicate na photocopy. Walang sino man ang dapat humawak dito. Hindi ko alam kung paano. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan na iyon, lumapit ako at binuksan ito. Sa loob ay may isang tumpok ng mga photocopy na perpektong nakakabit. Kinuha ko ito at sa isang tingin lang ay pakiramdam ko ay umakyat ang dugo sa aking ulo. Ito ay mga photocopy ng deed of sale ng apartment, isang kopya ng aking ID, at maging isang nakaprint na papel na may napakalinaw na teksto, tulad ng isang kasunduan sa paglilipat ng tirahan sa mga kamag-anak. Hindi pirmahan ng dokumento, ngunit sa dulo ay may isang bakanteng espasyo na perpektong nakahanda. Handa para saan? Kung kinakailangan, maaari nilang imbento ang kwento, na ako ay kusang pumayag na manirahan sila doon. Mahigpit kong hinawakan ang mga papeles sa aking kamay. Lumingon ako kay Javier at inilagay ang mga ito sa harap ng kanyang mukha. Sino ang nag-photocopy ng mga dokumento ng bahay? Sino ang nagrehistro ng aking personal na papeles? Kitang-kita ang kaba ni Javier. Nanginginig ang kanyang mga labi, patuloy siyang kumurap, at sa huli ay nakabigkas lang siya.
Tiningnan ko lang sila. Sapat na iyon. Hindi ko na kailangan pang umamin siya ng anuman. Naintindihan ko ang lahat. Walang sinuman ang tinitingnan ang personal na dokumento ng kanyang asawa at kino-photocopy ito. Walang sinuman ang aksidenteng naghahanda ng isang kasunduan sa paglilipat ng tirahan ng hindi pirmahan. Ito ay isang planadong pagsasabuatan. Bawat hakbang, ang empleyado ng administrasyon na malapit ay humingi sa akin ng dokumentasyon. Pagkatapos ng mabilis na pagsusuri, sinabi niya ng malakas, sa harap ng lahat, ang apartment ay nakapangalan kay Ginang Isabela. Sa sistema ay walang nakarehistrong tirahan ng Ginang Dolores, Ginoong Sergio, at ng iba pang naroroon. Sa legal at administratibong paraan, wala silang karapatang manirahan doon. Naisip ko na ang kumpirmasyong iyon ay magpapabago sa kanilang isip. Ngunit hindi. Agad na nagbago ng diskarte si Aling Dolores. Itinuro niya si Monica, ang kanyang pinakabatang manugang, na nasa sulok na may hawak na sanggol, at sumigaw. Palayasin mo rin ba ang isang ina, na may maliit na bata? Wala ka bang puso? Ang paraan ng kanyang paggamit sa isang babae na may sanggol bilang kalasag, ay nagpakilabot sa akin. Ginagamit nila ang mga bata, ang mga matatanda, ang mga luha, ang moralidad, lahat ng maaaring manipulahin ang mga tao upang isiksik ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umatras. Tumayo ako sa gitna ng sala. Tiningnan ko sila isa-isa at sinabi, nang may malinaw at matatag na boses sa harap ng security personnel, ng administrasyon, at ng lahat ng mga kapitbahay na nakikinig. Ang pagtira ng libre ay nangangahulugang humingi ng pahintulot. Ang pagpalaya sa aking mga magulang sa kanilang bahay ng patago upang okupahin ito ay hindi pagtira ng libre. Ito ay pagnanakaw. Sa sandaling natapos ko, isang matinding katahimikan ang bumalot sa pasilyo, at sa sandaling iyon ng matinding tensyon, lumusob sa akin si Aling Dolores, nang napakabilis na walang sino man ang nakapag-react. Pak! Isang sampal ang umalingaw-ngaw sa aking mukha. Isang matalas at masakit na hapdi ang kumalat sa aking pisngi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin na may namumulang mata at bumulong. Ikaw ang manugang ko. At naglakas loob kang bastusin ako. Ang buong pasilyo ay napasigaw. May isang huminga ng malalim. Ang iba ay nanatiling nakanganga. At ako, pagkatapos ng sampal, ay ibinaba ang aking ulo, ng ilang segundo na may nagniningas na pisngi. Ngunit ang aking puso ay biglang ganap na malamig. Napakalamig na alam kong tiyak na ang lahat ng pasensya na mayroon ako, mula nang pumasok ako sa pamilyang iyon, hanggang sa sandaling iyon, ay nagtapos na magpakailanman. Nang marinig ang sampal ni Aling Dolores, tila nagyelo ang pasilyo. Nagniningas ang aking pisngi, at umalingaw-ngaw ang tunog sa aking tainga. Ngunit hindi ako umiyak o lumusob sa kanya, na marahil ay inaasahan niya. Idinampi ko lang ang aking kamay sa sinampal na pisngi. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang kinuha ang aking telepono. Marahil ang kapayapaang iyon ang nagpakaba sa kanya. Nakatayo siya sa harap ko na may dibdib, na humihingal sa galit, at nanlalaki pa rin ang kanyang mga mata. Marahil ay iniisip na sasabog ako sa hysteria, at magsasabi ng isang bagay na labis upang makapagpatuloy siya sa kanyang papel bilang biktima. Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Binuksan ko ang audio recording na lihim na ipinadala sa akin ng aking ina bago ako bumalik. Sa panahong iyon, mula sa Germany, pinakinggan ko lang ito ng mabilis. Abala sa trabaho. Iniisip na aayusin ko na lang ang lahat pagbalik. Hindi ko kailanman inakala na ang recording na iyon ay magiging sandata na maglalantad sa kanilang lahat doon mismo. Inilagay ko sa loudspeaker. Ang silid, na hanggang noon ay isang kaguluhan ng mga sigaw, ay nanahimik ng matinding katahimikan. Sa loob ng ilang segundo, ang boses ni Aling Dolores, malinaw at matatalas, ay lumabas mula sa aking telepono. Mapait, malupit, nakakapangilabot. Ang mga matatanda, kaya na nilang manirahan. Sa dati nilang bahay, ang apartment na ito ay para sa aking anak, na mas karapat-dapat. Sapat na ang pahayag na iyon upang ganap na magbago ang mukha ng mga kapitbahay sa pasilyo. Ang ilan, na nakatiklop ang mga braso, ay biglang ibinaba ang mga ito. Ang iba ay bumulong ng Diyos ko. Ngunit hindi ako tumigil. Nagpatuloy ang recording. At pagkatapos ng boses ni Aling Dolores, ay narinig ang mapanuyang tawa ni Sergio. Ang kanyang matinis at walang habas na boses, ay nagpunit sa hangin. Sinabi na sa akin ni Javier, na matagal nang mawawala ang pasaway na si Isabela. Maninirahan na kami, at titingnan namin. Sa paglipas ng panahon,
Magiging sa amin ito. Pagkatapos mismo, narinig ang ilang nanginginig na tawa mula sa iba pang miyembro ng pamilya. Hinayaan kong tumunog ang recording ng ilang segundo pa, at pinatay ko ito. Natahimik ang bahay. Walang sinuman ang nakapagsalita. Ang mga tingin ng mga kapitbahay ay hindi na pagkausisa, kundi pagkamangha, paghamak, at maging pagkagalit na pabor sa akin. Si Javier ang unang nag-react. Namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga labi, at bigla siyang lumusob sa akin upang kunin ang aking telepono. Ngunit sa pagkakataong ito ay handa ako. Umiling ako ng isang hakbang, at umiwas nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Dahan-dahan kong tinanong, nang may boses na sapat na lakas upang marinig ng lahat. Sabi mo, ilang araw lang sila mananatili. Kung gayon, sino ang nagsabi ng, sa paglipas ng panahon, magiging sa amin ito? Ang tanong, ay parang sampal sa gitna ng karamihan. Nanigas si Javier na nakataas pa rin ang kanyang kamay sa hangin, at dahan-dahan itong ibinaba. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit walang lumabas na salita. Si Aling Dolores. Sa kabilang banda, ang unang nakabalik ang boses. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagkalito, sinubukan niyang ayusin ito sa kanyang karaniwang kawalang hiya. At ano ngayon? Sa pamilya, nagsasabi ng mga bagay kapag galit. Parang nakadiskubre ka ng krimen, dahil lang sa ilang salita. Ngunit ang pagtatangka na iyon, na bigyang katwiran ay lalo lamang siyang pinabigat. Kung talagang walang halaga ang mga salita, hindi sana sila nagpakita ng ganitong kaba. Hindi sana nila sinubukan na kunin ang aking telepono. Hindi sana sila nagbago ng kulay sa ganoong paraan. Ayoko nang makipagtalo pa sa kanya. Sa mga ganoong tao, ang makipagtalo ay ang pagdumi sa bibig. Kinuha ko ang isang video mula sa aking cellphone. Ito ay ang recording ng kamera sa pasilyo, na ipinadala sa akin ng isang mabait na kapitbahay bago ako bumalik. Sa panahong iyon, tiningnan ko lang ito at inilagay sa imbakan, naghihintay ng tamang oras. At dumating na ang oras na iyon. Ipinakita ko ang screen sa security personnel, sa administrator, at sa pinakamalapit na mga kapitbahay. Sa video ay malinaw na nakikita ang araw, na umalis ang aking mga magulang. Nagdadala si Sergio at Javier ng mga maleta, at bag sa bahay. Kitang-kita ang kanilang mga mukha, at malinaw ang audio, upang maintindihan ng lahat. Si Sergio, habang nagbubuhat ng isang kahon, ay nagsabing natatawa. Handa na. Mula ngayon, wala nang masisikip. At si Javier, sa halip na tutulan o pigilan, ay bukas palad na binuksan ang pinto upang patuloy siyang maglagay ng mga gamit. Sa pagkakataong ito, maging ang empleyado ng administrasyon ay hindi na makapanatili ng neutralidad. Tiningnan ako ng security chief. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanila, at nang may matatag at malamig na boses ay sinabi, kung hindi pumayag ang may-ari, may mga indikasyon ito ng ilegal na okupasyon. Inirerekomenda ko na makipagtulungan kayo upang maiwasan na tumawag kami ng pulisya. Ang pahayag na iyon ay ganap na nagbago ng direksyon ng sitwasyon. Ang sinubukan nilang ipasa bilang isang pagkalito sa pamilya ay lumabas na isang pinlano na aksyon, handa, at may malinaw na kasabwat. At sa sandaling iyon, ang pinakamasakit na katotohanan ay lumabas. Ang pangunahing kasabwat ng aking biyenan ay hindi isang estranghero, hindi si Sergio o ang iba pang kamag-anak. Hindi siya pinilit o walang magawa sa pagitan ng kanyang ina at asawa tulad ng sinubukan niyang ipahiwatig. Siya ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Siya ang nagpahintulot na manirahan sila. At siya ang nagtago nito sa akin sa loob ng 3 buwan, na parang ang pinakanormal na bagay sa mundo. Lumingon ako upang tingnan si Javier. Hindi kailanman naging ganoon kakaiba ang kanyang mukha. Dahan-dahan kong tinanong, na parang naririnig ko mismo ang pait ng aking mga salita. Kailan mo ako pinagtaksilan? Mula nang palayasin ng ina mo ang aking mga magulang dito? O mula nang naisip mong magiging sa iyo rin ang bahay ko? Kinagat ni Javier ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa galit. At sa huli ay inilantad ang tunay na kalikasan na matagal niyang itinago. Sa mababang boses, ngunit puno ng sama ng loob, sinabi niya, ang mag-asawa ay kailangang magbahagi. Mayaman ka. Ngunit palagi mong sinusukat ang ibinibigay mo sa pamilya ng asawa mo. Sa pahayag na iyon, hindi ko na kailangan pang makarinig ng maraming paliwanag. Lahat ng maskara ay nahulog. Wala nang bakas ng mabait na asawa, ng anak na pinipilit ng kanyang ina, ng pamilya na panandali ang nananatili. Sa harap ko ay mayroon lamang isang grupo ng mga tao,
na sinubukan na gawing isang bagay na maaaring agawin ang aking kabutihang loob at ang aking pera. Ngumiti ako. Isang ngiti na napakalamig kaya maging sa akin ay nagulat. Tiningnan ko si Aling Dolores, si Javier, at si Sergio, at sinabi ng buong linaw, kung ngayon ay nagpasya kayong alisin ang inyong maskara sa harap ko, huwag kayong magreklamo kung hahantong ako sa dulo. Sa pagkasabi nito, tinawagan ko ang numero ng aking abogado. Sa sandaling narinig ko ang kanyang boses sa kabilang linya, alam kong ang laban na ito ay hindi na isang simpleng pagtatalo sa pamilya, ito ay isang paghahanap ng hustisya, kung saan bawat isa ay magbabayad sa sinubukan nilang nakawin sa akin. Nang marinig ko ang boses ng aking abogado, nakita ko kung paano nagbago ang tingin ni Aling Dolores. Kung dati ay sinubukan niyang gampanan ang papel ng isang nasaktang biyenan. Ngayon, sa pagkaunawa na ang mga luha ay wala ng silbi, gumamit siya ng isang mas maruming panlilinlang. Sa isang iglap, inilagay niya ang isang kamay sa kanyang dibdib, natumba, at bumagsak sa sahig, naglalabas ng mga pira-pirasong ungol, na parang malaapit na siyang mawalan ng malay. Ang pagbagsak ay napakabilis, napaka-oportunista, na sa pagkakita pa lang ay alam kong nagpapanggap lang siya. Ngunit hindi lahat ng naroroon ay nakapagpuna. Si Monica, ang kanyang isa pang manugang, ay sumigaw ng napakatining na boses na bumutas sa aking tainga. Si Isabela ang dahilan kung bakit nagkaroon ng atake ang aking biyenan. Saksihan ninyo. Habang sumisigaw, lumuhod siya sa tabi ni Aling Dolores, nagpapanggap na tumutulong. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa pasilyo, na parang naghahanap ng mas maraming tagapakinig. Si Sergio, sa kabilang banda, ay kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Ang nakakasuklam sa akin ay hindi niya ni-record ang buong eksena, kundi direkta niyang itinuon ang aking mukha ng napakabagal, na parang gusto niyang gumawa ng ebidensya, na ako ang may kasalanan sa pagkawala ng malay ng kanyang ina. Ang buong pamilya ay isang grupo ng mga pangalawang rate na artista, ngunit eksperto sa maruming paglalaro. Sa isang tingin lang, naintindihan ko ang kanilang plano. Kung ako, sa pagkawala ng pagpipigil, ay lumapit upang tulungan si Aling Dolores o alisin ang kamay ni Sergio, gagamitin nila ang bawat kilos, bawat frame upang bumuo ng eksena ng manugang na binabastos ang kanyang may sakit na biyenan. Ito ay isang bitag na kasing dumi ng predictable. Gusto nilang gamitin ang moralidad bilang lubid at ang awa ng mga tao bilang sandata upang gawin akong kontrabida. Bagamat ako ang biktima ng pagnanakaw. Kaya sa halip na lumapit, umatras ako. Tumayo ako sa tabi ng empleyado ng administrasyon, upang makita ng lahat na hindi ko siya hinahawakan, at sinabi ng malakas at malinaw, hindi ko siya hinawakan. Ang mga kamera sa pasilyo, sa elevator, at sa pasukan ay makapagpapatunay. Sa sandaling natapos ko ang pahayag, nakita ko kung paano kumunot ang mukha ni Sergio. Maaari silang umarte. Maaari silang mag-record ng mga manipulated na video, ngunit hindi nila kayang baguhin ang mga kamera ng buong gusali. At si Javier, habang umuungol ang kanyang ina sa sahig, ay walang ginawa upang pigilan ang palabas na iyon. Ang pinakamasakit ay sa halip na sabihin sa kanyang ina na tumigil. Tiningnan niya ako nang may pagre-reprocha, na parang ako ang may kasalanan. Nang may mababang boses, ngunit may isang kawalang hiyaan na nagpatuwa sa akin. Sinabi niya, talaga bang kailangan mong maging ganoon kalupit? Bahay lang iyan. Parang buhay mo ang nakataya. Lumingon ako sa kanya na may sakit na napakalalim na hindi ko na naramdaman ng galit. Ngumiti ako. Isang mapait at malamig na ngiti. Oo, para sa'yo. Bahay lang iyan. Ngunit para sa aking mga magulang, ito ang kanilang dignidad. Ang parehong dignidad na inyong niyurakan. Kinagat ni Javier ang kanyang mga labi, nang hindi na makapagsalita pa. Marahil sa kanyang isip. Ang apartment na iyon ay mayroon lamang halaga sa ekonomiya. Ngunit para sa akin, ito ay isang regalo ng pasasalamat. Ang lugar kung saan gusto kong bigyan ang aking mga magulang ng disenteng pagtanda, at na ang aking sariling asawa ay binuksan sa iba, upang lapastanganin. Ayoko na makita ng aking mga magulang ang eksenang ito, ngunit sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na ito maitatago pa. Tinawagan ko sila upang pumunta. Maikli kong sinabi sa kanila na umakyat sandali. Humigit kumulang 20 minuto. Pagkatapos ay lumabas sila sa dulo ng pasilyo. Sa pagkakita pa lang sa kanila na naglalakad sa gitna ng mga taong nagchichismisan sa pinto, nakaramdam ako ng kurot sa puso. Sa sandaling pumasok ang aking ina, nanigas siya. Sa harap ng kanyang mga mata, isang tumpok ng mga kakaibang sapatos ang humaharang sa pasukan.
Ang hapagkainan na binili ko para sa pamilya ay puno ng basura at maruming plato, isang tumpok ng mga kakaibang damit sa isang sulok. Binuksan ko ang drawer at kinuha ang lumang larawan ng kasal ng aking mga magulang na kanilang itinapon doon. Nang makita ang larawan na nakasiksik sa gitna ng maraming kalat, hindi nakapagsalita ang aking ina na may namumulang mata. Ang aking ama, sa kabilang banda, na ang mga kamay ay palaging matatag, ay ngayon ay nanginginig sa galit. Sa tingin ko, hindi ko kailanman malilimutan ang sandaling iyon. Ang aking ama, isang lalaking palaging mabait, pasensyoso, at kakaunti lang ang salita, sa unang pagkakataon, ay direktang itinuro si Aling Dolores. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit nanginginig sa galit. Kung humingi lang siya ng pabor sa amin, rerespetuhin namin siya. Ngunit pinalayas niya ang aking asawa, at ako sa bahay na ito, upang okupahin. Hindi ba siya nahihiya? Natahimik ang silid, ngunit si Aling Dolores, sa halip na mahihiya, ay tumingala, at sumagot ng may hamon. Mahihiya? Bakit? Ang anak mo ay may asawa. Ang perang kinikita niya ay dapat para sa pamilya ng asawa niya. Ang pahayag na iyon ay parang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Sumabog ang tensyonadong kapaligiran. Ang mga kapitbahay na hanggang noon ay nagbulungan lang, ay nagsimulang magsalita ng malakas. Isang babae na nasa gitnang edad ay umiling. Ang mga taong ito ay walang katuwiran. Isang lalaki sa likuran ang kumunot ang noo. Sa mga magulang niya ang bahay. Tapos darating ang mga ito para manirahan at sumisigaw pa. Hindi ka pani-paniwala. Sa pagkakita sa sarili na napapaligiran ng publiko, lalong naging walang galang si Sergio. Malamang naintindihan niya na kung magpapatuloy ang kuwento sa ganoong paraan, wala silang takas. Bigla siyang tumakbo patungo sa master bedroom, isinara ang pinto ng malakas at nilak mula sa loob. Agad na narinig ang kanyang boses na sumisigaw, at may pinupukpok. Kung may papasok dito, sisirain ko ang lahat. Inayos din namin ang bahay na ito. At pagkatapos ay ang tunog ng isang bagay na bumabagsak. Isang upuan na hinihila, mga bagay na bumabangga sa pader. Nagulat ang buong pasilyo. Namutla ang aking ina. Humakbang ng 2 beses ang aking ama patungo sa pinto, ngunit pinigilan ko siya. Tumayo ako sa harap ng nakasarang pinto, nakikinig sa tunog ng pagkawasak, at nakaramdam ng matinding lamig. Sa puntong ito, hindi na ito isang pagtatalo sa pamilya. Nagtatago sila. Sinisira ang aking ari-arian upang takutin ako. Lumingon ako sa administrasyon, at nang may boses na bakal ay sinabi, tumawag kayo ng pulisya. Ngayon na. Wala pang 15 minuto pagkatapos, ang pulisya at isang kinatawan ng Homeowners Association ay naroon na. Ang kapaligiran sa apartment ay hindi na mahinga. Sa pasilyo ay mayroon pa ring ilang mausisa, ngunit wala nang nagbubulungan. Nang dumating ang mga awtoridad, hindi na maaaring manipulahin ang kuwento bilang isang simpleng away ng pamilya. Naisip ko na sa puntong ito, babawasan ng pamilya ng aking asawa ang kanilang tono, ngunit hindi. Noon ko nakita kung gaano nila kahusay inihanda ang lahat. Humakbang si Javier. Wala na ang kaba niya kanina. Inilagay niya ang kanyang kamay sa isang folder na nasa sulok. Kinuha ang isang tumpok ng mga papeles. At nang may lamig na nagpakilabot sa akin, ay lumapit sa pulisya. Hindi na siya ang asawa na nahuli sa pagitan ng kanyang ina at asawa, siya ay isang taong may plano. Sa matatag na boses, sinabi niya, ako ang kanyang legal na asawa. Ito ang aming marriage certificate. Ang mga ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal, ay hindi naman kailangang sa kanya lang. Nanigas ako ng ilang segundo, kaya iyon ang kanyang baraha. Hindi ang pagmamahal, hindi ang katuwiran, kundi ang kanyang status bilang asawa upang isama ako sa isang legal na pagtatalo at makakuha ng oras para makapanatili ang kanyang pamilya doon. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Hindi lang sila naghahangad ng lugar na tirhan, tinitingnan nila ang PATO ni Milyong apartment bilang isang premyo na maaaring paghatian. Gusto nilang gawin itong isang ari-arian na pinagtatalunan upang makialam. Sa sandaling iyon, dumating ang aking abogado. Pumasok ng tahimik, bumati ng maikli, at kinuha ang mga papeles na ibinigay ko sa kanya. Sinuri ito ng mabilis. Ang kanyang kalmado sa gitna ng kaguluhan ay nagbigay sa akin ng lakas. Pagkatapos suriin ang dokumentasyon, lumapit siya sa pulisya nang may malinaw at maikling boses. Ang apartment na ito ay binayaran mula sa personal na account ni Ginang Isabela. Ang pinagmulan ng mga pondo ay malinaw na dokumento.
pati na rin ang paglilipat at ang deed of property na nakapangalan sa kanya. Walang anumang dokumento na nagpapatunay na ito ay conjugal property. Ang kanyang mga salita ay parang pako. Tiningnan ko si Javier at nakita ko kung paano nagbago ang kanyang mukha. Nawawala ang kumpiyansa na kanyang ipinakita. Ngunit hindi pa dumarating ang huling suntok. Kinuha ng aking abogado mula sa kanyang briefcase ang ilang bank statements na agad niyang nakuha. Ibinigay niya sa akin. Sa pagbabasa pa lang ng ilang linya, pakiramdam ko ay huminto ang aking puso. Sa panahon ng aking pananatili sa Germany, sinubukan ni Javier na gamitin ang impormasyon ng apartment na ito upang humingi ng pautang. At hindi ito isang simpleng pagtatanong. Sinubukan niyang gamitin ito bilang collateral, ngunit dahil hindi siya ang may-ari, tinanggihan siya. Tiningnan ko ang aking asawa na walang laman ang isip. Lahat ay nagkakasundo. Ang okupasyon, ang legal na pagtatalo. Hindi lang sila gusto ng libreng tirahan. Gusto nilang gamitin ang apartment para makakuha ng pera. Ang lamig na naramdaman ko ay kumalat sa aking likod. Nagtanong ako ng may boses na napakababa na natakot ako sa aking sarili. Hindi mo lang ako pinagtaksilan. Plano mo ring ipahiram ang regalo na ibinigay ko sa aking mga magulang. Hindi sumagot si Javier. Kailangang maghanap buhay ng isang negosyante o makikita niya kung paano yumayaman ng iba habang naghihirap ang kanyang pamilya. Nakaramdam ako ng matinding pagkasuklam. Para sa kanila, lahat ay makatwiran. Maging ang pagyurak sa aking mga magulang. Maging ang paggamit ng aking pasasalamat bilang kapalit. Isang pulis ang nagtanong ng may matatag na boses. Mayroon ba kayong nakasulat na pahintulot mula sa may-ari upang manirahan dito? Katahimikan. Tiningnan ni Aling Dolores si Javier. Tiningnan ni Javier ang sahig. Si Sergio, na lumabas ng silid, ay nanatiling tahimik. Walang sumagot. Nagpatuloy ang pulis. Nang mas malamig pa ang boses. May nagbanta ba sa mga magulang ng may-ari upang umalis sila? Nanginginig ang aking ina sa tabi ko, ngunit humakbang siya, at nang may mababa ngunit matatag na boses, ay ikinuwento kung paano nila sinabi, na ilang araw lang sila mananatili, kung paano parami ng parami ang dumating, at kung paano nila sinabi ang pahayag. Matatanda na kayo. Wala na kayong pakialam kung saan kayo nakatira. Dahan-dahan niyang ikinuwento. At bawat salita ay mas masakit. Nanahimik ang pasilyo. Dahil sa sitwasyon, inutusan ng pulisya ang lahat ng walang karapatang manirahan doon na kolektahin ang kanilang mga gamit agad at kinuha ang record dahil sa mga indikasyon ng iligal na okupasyon at pinsala sa ari-arian. Napilitang lumabas ng silid si Sergio na may gulong-gulo ang mukha, ngunit hindi na naglakas loob na gumawa ng anuman. Naisip ko na tapos na ang lahat. Ngunit nang pumasok ako sa opisina upang suriin ang mga pinsala, ang aking mga mata ay napunta sa maliit na safe sa sulok. Ang lock ay may kakaibang marka, mga gasgas, na parang sinubukan itong puwersahin. Nanatili akong tahimik na may mabilis na tibok ng puso. Lumapit ako at binuksan ito. Sa loob, ang aking personal na dokumento, sa pananalapi, ay magulo. Wala na ang mga papeles sa tamang lugar. Dahan-dahan akong lumingon at tiningnan si Javier. Ang aking boses ay nagtunog na parang yelo. Hindi lang kayo pumasok para manirahan. Pinilit ninyong buksan ang aking safe, di ba? Walang sumagot. Natahimik si Aling Dolores. Tahimik din si Sergio. At nanahimik si Javier. At ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahil alam kong ang kakatapos ko lang matuklasan ay simula pa lamang ng isang mas malaking masamang pangyayari. Pagkatapos ng pagkuha ng record ng pulisya, isang bagay lang ang naiisip ko, ang safe. Tumakbo ako papasok sa opisina. Malakas ang tibok ng aking puso. Ang silid na iyon ay ang aking personal na espasyo para sa mahahalagang dokumento. Bago ako umalis patungong Germany, isinara ko ito at sinuri ng ilang beses. Ngayon, ang lock ay kitang-kita na napilitan. Sa paligid ay may mga gasgas sa pintura at ang metal ay may marka. Binuksan ko ito. Ang loob ay isang gulo. Ang orihinal na dokumento ng pagbili ng apartment na inilalagay ko sa isang kompartimento ay nakakalat. Isang lumang notaryadong power of attorney. Magulo. Ang aking mga bank statement ng savings account at iba pang financial na papeles na palagi kong maayos ay magkakahalo. May nawawalang ilang mahahalagang pahina. Hindi sila naghahanap ng pera. Naghahanap sila ng mga tiyak na dokumento upang bumuo ng isang legal na kaso na pabor sa kanila. Pumasok ang aking abogado. At sa isang tingin lang, ay nagbago ang kanyang ekspresyon.
Hindi sila naghahanap ng pera, sabi niya ng mababa ang boses. Naghahanap sila ng mga dokumento upang manipulahin ang legal na sitwasyon. Lumabas ako muli at hawak ang mga magulong papeles sa aking kamay ay hinarap ko si Javier. Bakit mo pinilit buksan ang aking safe? Siya, nakatayo sa harap ng pulisya, mga kapitbahay, at aming mga pamilya, ay tumanggi ng may nakakapangilabot na lamig. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang kanyang pagtanggi na napakasanay ay nagkumpirma lamang ng aking mga hinala. Sa sandaling iyon, lumapit ang aking ina at bumulong. Ilang araw na ang nakalipas, nakita ko si Aling Dolores sa kwartong ito na kumukuha ng mga litrato ng mga papeles gamit ang cellphone. Lumingon ako upang tingnan siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ikinuwento niya na hindi niya ito binigyan ng kahalagahan, na inakala niyang pamilya sila. Sa sandaling iyon, ang buong kwento ay nagkakasundo sa isang nakakatakot na paraan. Hindi ito isang pabigla-bigla. Matagal na nilang pinaplano ito. Hindi lang sila gusto manirahan sa apartment. Gusto nilang magtipon ng ebidensya, lumikha ng isang kasaysayan ng paninirahan, at gawing isang legal na pagtatalo ang ari-arian na makikinabang sa kanila. Ang aking abogado, sa pagdinig nito, ay nagmungkahi sa pulisya na suriin ang mga cellphone ni Javier at Sergio. Ang reaksyon ni Sergio ay agad at marahas. Akin ang cellphone ko, wala kayong karapatan. Nagdepensa rin si Javier, nagsasalita tungkol sa privacy. Ang kanilang kaba ang nagbunyag sa kanila. Sa sandaling iyon, naalala ng security guard ng gusali ang isang mahalagang bagay. Sa panahon ng aking pagkawala, hindi lang dinala ni Javier ang kanyang pamilya, kundi dumating din siya ng ilang beses kasama ang isang hindi kilalang lalaki upang tingnan ang apartment. Minsan ay narinig ng guard si Javier na nagsasabi, "Ari-arian ng pamilya ito. Kapag naayos na ang mga papeles, maaari tayong magnegosyo." Nanigas ako. Hindi lang sila gusto ng libreng tirahan. Hindi lang sila gusto gamitin ang apartment bilang kolateral, inihahanda nila ang lupain upang ibenta ito o gamitin sa anumang mapanlinlang na transaksyon. Dahan-dahan akong lumingon kay Javier. Wala na akong naramdamang galit, kundi matinding takot. Dahan-dahan kong sinabi, na bawat salita ay umaalingaw-ngaw sa silid. Hindi mo inilalabas ang iyong pamilya para manirahan. Inihahanda mo ang lupain upang ibenta ang regalo na ibinigay ko sa aking mga magulang. At sa pagkakataong ito, hindi sinubukan ni Javier na itanggi. Tumigas ang kanyang tingin. Nagpapakita ng isang lalaking nasisiksik at walang takas. Nang banggitin ko ang akusasyong iyon, tuluyan nang nabasag ang maskara ni Javier. Naglaho ang tahimik at mapagpayapang lalaki, na nag-iwan ng madilim na mukha, puno ng sama ng loob, at nasaktang pagmamataas. Dahil alam niyang natuklasan ko ang lahat, huminto siya sa pagpapanggap. Sa harap ng lahat, sinigawan niya ako ng boses na nagpatumba sa silid. Oo. Naghahanap ako ng lugar para sa aking pamilya. At ano ngayon? Mula nang mas maging mayaman ka, wala ka nang ginawa kundi hamakin ako. Tiningnan ko ang lalaking kasama ko sa buhay at nakaramdam ng kakaibang halo ng pagkabigla at takot. Hindi ako nakatira sa isang mahinang lalaki, kundi sa isang taong may sama ng loob, na ang inggit ay nakatago sa likod ng peking kabaitan. Si Javier, na wala sa kontrol, ay lumapit at itinuro ako. Akala mo ba napakahalaga mo dahil binili mo ang bahay na ito? Binili mo ito para sa iyong mga magulang, nang hindi ako kinokonsulta. Hindi mo kailanman ako isinaalang-alang. Ang kanyang lohika ay napakasalimuot kaya napatawa ako. Isang malamig at mapait na tawa. Pera ko iyan. Ang aking mga magulang ang nagbigay sa akin ng buhay. Kailangan ko bang humingi ng pahintulot sa iyo para pasalamatan sila? Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Si Aling Dolores. Nang makita na nawalan ng kontrol ang kanyang anak, iniwan din niya ang kanyang papel bilang biktima. Pinalo niya ang mesa at sumigaw. Kapag nagpakasal ang isang babae, ang kanyang pera ay pag-aari ng pamilya ng asawa. Kung matalino ka, huwag kang babalik sa bahay ng mga Garcia. Lumingon ako sa kanya, nang may malamig na kalmado. Mula sa simula, ikaw ang nagpasok ng iyong mga paa sa bahay ng aking mga magulang. Ang aking sagot, bagamat hindi sigaw, ay nagpatahimik sa kanya. Ang katotohanan, gaano man ito isigaw, ay katotohanan pa rin. Ang aking ama, na nagpipigil hanggang noon, ay hindi na nakapagpigil. Umalalay siya sa pagitan namin ng aking ina,
at itinuro si Javier. Sinabi ng may malalim na boses at nanginginig sa galit. Ibinigay ko ang aking anak na babae, hindi ang ari-arian ng aking pamilya, upang ikaw at ang iyong pamilya ay dumating upang nakawin ito. Ang salitang nakawin ay umalingaw-ngaw ng may matinding bigat, ngunit ang sagot ni Javier ay mas nagpapakita. Puno ng galit, sinabi niya, sayang lang na ang bahay na ito ay para sa dalawang matanda. Maaga o huli, kailangan niyang alagaan muna ang kanyang asawa at mga anak. Ang pahayag na iyon ay hindi bunga ng galit. Ito ang kanyang tunay na pag-iisip. Para sa kanya, ang dignidad ng aking mga magulang sa kanilang pagtanda ay sayang. Ang pasasalamat ng isang anak na babae, isang bagay na dapat ilihis upang magsilbi sa pamilya ng asawa. Tiningnan ko ang aking ina, namula ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Nang may kalmado na nagpakilabot sa akin, sinabi niya kay Javier, kaya ang aking mga magulang, dahil matatanda na, ay kailangan ng umalis, ngunit ang iyong pamilya, dahil pamilya mo, ay may karapatang okupahin ang kanilang lugar? Hindi, Sergio. Sa pagkakita na wala nang maitago, sumali siya ng may kanyang karaniwang kayabangan. Walang masama sa manirahan ang pamilya, sa isang malaking bahay. Parang akala mo ay ikaw ang reyna ng Sheba. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan siya ng isang pulis, ng may matatag na boses. Ang ari-arian na ito ay may may-ari. Walang sinuman ang may karapatang okupahin ito. Ang pahayag na iyon ang nagbuwag sa lahat ng kanilang mga dahilan. Naisip ko na kumalma na si Javier. Ngunit ang kabaligtaran ang nangyari. Desperado. Sumigaw siya. Sapat na ang aking tiniis. Palagi na lang ang pera mo, ang talino mo. Kung hindi ko makukuha ang bahay na ito, hindi kita pababayaan. Hindi na ito pagtatalo. Ito ay isang banta na sinabi sa harap ng pulisya, ng aming mga pamilya, ng mga kapitbahay. Tiningnan ko ang lalaking iyon, at naramdaman ko na wala nang natira sa pagitan namin. Walang pagmamahal, walang paggalang, o kahit na kaunting koneksyon. Tumayo ako ng matuwid, at tinitingnan siya sa mga mata. Sinabi ng may kalinawan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngayon sa wakas, ay nakita ko kung sino ka. Hindi ka na ang aking asawa. Ikaw ay isang magnanakaw, na nakipag-alyansa sa iyong pamilya, upang nakawin ang bahay ng aking mga magulang. Tumigil ang lahat. Nanahimik ang aking mga magulang. Ibinuka ni Aling Dolores ang kanyang bibig, ngunit walang sinabi. At si Javier, maputla ngunit mapanghamak, ay hindi umatras. Alam kong tapos na ang lahat. Wala nang balikan. Mula sa sandaling iyon, sa pagitan namin ay isang bagay lang ang natitira, isang paghahanap ng hustisya. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ng aking abogado. Umalis siya upang sagutin ito, at bagamat kalmado ang kanyang boses, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos magbaba, binasa niya ang isang email, at ibinigay sa akin ang telepono. Ang nakita ko ay nagpakilabot sa akin. Habang wala ako, hindi lang pinlano ni Javier ang okupasyon ng apartment, humingi rin siya ng personal na pautang, na napakalaking halaga. Gamit ang pribadong impormasyon ng aming kasal, tinanggihan siya ng bangko dahil sa kakulangan ng kakayahang magbayad at, higit sa lahat, dahil sa kakulangan ng balidong kolateral. Ngunit ang pinakamasama ay nasa internal notes ng bangko. Paulit-ulit na binangges ng aplikante ang isang apartment na may malaking halaga, pag-aari ng pamilya na nakabinbin ang ilang transaksyon upang magamit bilang garantiya. Dahan-dahan akong tumingala. Hindi na lang ito usapin ng libreng tirahan. Ang apartment ay ang lifebuoy na pinanghahawakan ng kanyang buong pamilya ng desperado. Nagtanong ako ng may kakaibang kalmado. Ganoon ka ba kadesperado sa pera? Hindi sumagot si Javier. Nagsalita ang aking abogado. Ang personal na utang ni Ginoong Garcia at ang pagkalugi ng kanyang mga pamumuhunan sa pamilya ay nasa kritikal na punto. Kung hindi sila makakakuha ng pera, totoo ang panganib ng pagkalugi. Isang bulungan ng pagkabigla ang kumalat sa silid. Nakaramdam ako ng pagkasuklam. Sa halip na harapin ang kanilang mga problema, nagpasya silang nakawin ng regalo na ibinigay ko sa aking mga magulang, palayasin sila sa kanilang bahay, at gamitin ito upang iligtas ang kanilang sarili. Kahit noon, sinubukan ni Aling Dolores na bigyang katwiran. Ang pamilya ay para tumulong sa isa't isa, o hahayaan nating malunod siya. Tiningnan ko siya at naglabas ng matalim na tawa. Ang tumulong ay ang humingi, hindi ang palayasin ng aking mga magulang, sa kanilang bahay, na parang mga magnanakaw, ngunit lalong lumala ang kwento.
Sinuri ng aking abogado ang impormasyon at tinanong si Javier tungkol sa isang pangalan. Kilala mo ba si El Tuerto? Ganap na nagbago ang mukha ni Javier. Sumilay ang takot sa kanyang mga mata. Ipinakita sa akin ng aking abogado ang ebidensya. Nagpadala si Javier ng mga larawan ng mga dokumento ng apartment, ng lock, at ng mga susi sa isang numero ng telepono na nakapangalan kay El Tuerto, isang intermediary na kilala sa paghawak ng pagbebenta ng mga ari-arian na may legal na problema at pinagtatalunan. Nilamig ang aking buong katawan. Hindi lang siya gumawa ng mga kopya ng mga susi at nagplano ng okupasyon, nakipag-ugnayan din siya sa isang espesyalista sa mga shady properties. Kung nahuli ako ng ilang linggo pa sa pagbalik, ang apartment na ito ay napasama na sana sa isang pekeng legal na pagtatalo, na may mga estranghero na nag-aangkin ng mga karapatan. At ang aking mga magulang ay nahila sa isang impyerno ng mga paglilitis. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpakilabot sa akin. Tiningnan ko si Javier. Wala na akong naramdamang galit, kundi matinding at ganap na takot. Dahan-dahan kong sinabi na bawat salita ay bumabagsak na parang bato. Hindi mo lang pinagtaksilan ang aming kasal. Gagawa ka pa ng aking mga magulang na maging biktima ng mga buwitre. Ang pahayag na iyon ang tumama sa kanyang pinakamahinang punto. Humihingi ng tawad, nawalan siya ng kontrol at sumigaw ng boses na nabasag sa galit. Pinilit mo ako. Sa iyong pera. Palagi akong nakakaramdam ng pagiging mas mababa. Isang wala lang ako. Nasisira ang ating relasyon. At noon ko naintindihan. Sa ilalim ng kanyang kasakiman ay hindi lang pagiging makasarili, kundi isang masalimuot na inggit na naipon sa loob ng maraming taon. Mas pinili niyang hilahin ang kanyang buong pamilya sa putik, kaysa tanggapin na mas may kakayahan ang kanyang asawa kaysa sa kanya. Matagal ko siyang tiningnan, at sa unang pagkakataon ay hindi na ako nasaktan sa pagtataksil, nakaramdam lang ako ng pagkasuklam. Pagkasuklam sa isang lalaki na, sa halip na bumangon, kinasusuklaman ang taong nasa tabi niya dahil mas mahusay ito. Nang may malumanay na boses, ngunit may matinding lamig. Sinabi ko, hindi ka mas mababa dahil ako ay mas mahusay. Ikaw ay mas mababa dahil pinili mong maging isang parasito. Pinapakain ng kasakiman ng iyong ina. Hindi nakapagsalita si Javier at si Aling Dolores. Sa unang pagkakataon ay nanigas siya na may maputlang mukha, na parang may naghubad sa kanya sa publiko ng walang mataguan. Pagkatapos suriin ang mga ebidensya, pahayag, kamera, dokumento, ang puwersahang binuksang safe. Gumawa ng matatag na aksyon ang pulisya. Ang pulis na namumuno ay lumapit sa kanila nang may matatag na boses. Lahat ng tao na walang karapatang manirahan sa apartment na ito ay dapat kolektahin ang kanilang mga gamit at umalis sa ari-arian ngayong hapon. Tapos na ang mga dahilan ng pananatili ng ilang araw o ng pagiging pamilya. Ang utos ay parang kutsilyo na humiwa sa kanilang palabas. Ngunit si Aling Dolores, sa huling pagtatangka ng pagsuway, ay umupo sa isang upuan. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na paalisin ako. Kung nangyari ito noon, marahil ay natakot ang isang tao. Ngunit ngayon ang mga kapitbahay sa pasilyo, na nakakita at nakarinig ng lahat, ay hindi na siya tinitingnan ng may pagdududa, kundi may paghamak. Isang babae pa nga ang nagsabi, "Tama na po, Ginang, hindi niyo po bahay iyan." Sa unang pagkakataon, hindi kayang manipulahin ni Aling Dolores ang mga tao. Siya lang at ang kanyang kawalang hiyaan ang nanatili. Sa wakas, nalantad sa lahat, si Javier, sa pagkaunawa na talo na ang laban, ay lumapit sa akin na may matigas na mukha. Ngunit sa mababang boses, halos nagmamakaawa, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang dignidad. "Isabela, pakiusap, kaunting dignidad. Hayaan mo silang umalis ng tahimik. Ako ay mananatili, at mag-uusap tayo." Ang kanyang kahilingan ay tila napaka-absurdo, kaya halos napatawa ako. Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, naglakas loob pa rin siyang humingi ng dignidad. Itinaboy ko ang kanyang kamay, nang may paghamak. "Wala ka ng karapatang manatili sa bahay na ito, kahit isang minuto pa." Ang aking sagot ay parang sampal. Nanigas siya nang hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Sergio, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa kanyang mapanghamak na ugali. Habang inilalagay ang mga damit sa isang maleta, nagmumura siya ng mababa ang boses at sinisipa ang mga bag sa sahig. Lumingon siya sa akin at bumulong. "Maiiwan kang mag-isa. Pagsisisihan mo ito, marahil para sa kanya." Iyon ay isang kakilakilabot na sumpa. Ngunit tiningnan ko siya ng may awa kaysa galit at sumagot,
nang may boses na napakakalmado na nagpalamig. Walang mas nakakatakot kaysa sa isang buong pamilya na nagkakaisa upang magnakaw. Hindi nakapagsalita si Sergio. Nagpatuloy siya sa pag-iimpake na nakayuko ang ulo. Napahiya, unti-unting lumabas ang mga maleta, mga basurang bag, at mga kahon ng pamilya ng aking asawa mula sa apartment. Ang tunog ng mga gulong ng maleta sa sahig na baldosa ay kakaiba ang talas. Ako, nakatayo sa gitna ng sala, ay hindi naramdaman ang pagkabigla ng tagumpay na aking inakala. Nakaramdam ako ng matinding lamig. Ang bahay na ito, ang aking regalo, ay nilapastangan. Ang larawan ng aking pamilya ay nawala sa lugar nito. Ang mga kumot ng aking mga magulang ay nakakalat sa isang sulok. Ang hapagkainan ay naging basurahan. Tahimik na lumapit ang aking ina sa isang istante at kinuha ang picture frame ng pamilya na may sirang salamin sa sulok. Hinaplos niya ang ibabaw nang may lambing na nagpahiwatig ng aking puso. Lumapit ako at kinuha ito mula sa kanyang mga kamay. Ito ay isa lamang bagay, ngunit sa sandaling iyon, ay sumasagisag ito sa lahat ng sakit na kanilang idinulot sa amin. Binili ko ang bahay na ito, nang may buong pag-asa sa mundo, upang sa huli ay kailangang tumakas ang aking mga magulang mula dito, upang bigyang daan ang isang grupo ng mga taong walang konsensya. Mahigpit kong hinawakan ang frame, at ibinalik ito sa lugar nito, na parang binabalik ko ang karangalan ng aking pamilya. Pagkatapos ay lumingon ako sa pulisya, sa administrasyon, at sa lahat ng naroroon, at sinabi ng may boses na hindi mapagtatalunan. Sa susunod na 3 araw, papalitan ko ang lahat ng kandado, at i-update ang mga security system. Mula ngayon, sinumang miyembro ng pamilyang iyon, na maglakas loob na lumapit dito, ay haharapin sa ilalim ng batas. Tapos na ang mga pagbibigay. Tapos na ang mga pagsasaalang-alang. Si Aling Dolores. Sa huling pagtatangka ng pagiging biktima, nagsimula siyang humikbi, habang hinihila ang kanyang bag. Siyempre, dahil may pera ka, panalo ka. Putulin mo ang lahat ng ugnayan sa pamilya ng asawa mo. Pagsisisihan mo rin. Bago pa siya makapagpatuloy, pinigilan ko siya. Ang mga ugnayan ay nakabatay sa paggalang. Mula nang sabihin mo na ang aking mga magulang, dahil matatanda na, ay walang halaga. Ang hinahanap mo ay hindi ugnayan, kundi libreng tirahan. Namutla ang kanyang mukha. Wala nang naantig sa kanyang luha sa pasilyo. Naintindihan ng lahat na may mga salita na, kapag nasabi na, ay hindi na mababawi. Agad pagkatapos, gumawa ng aksyon ng administrasyon. Lahat ng access permit na hiniling ni Javier ay kinansela, ang mga karagdagang access card ay na-block, ang kanilang mga pangalan ay tinanggal sa listahan ng mga residente. Mula sa sandaling iyon, ipinagbabawal ang pagpasok ng pamilya ng aking asawa mula mismo sa pasukan ng gusali. Nang huling lumabas ang huling maleta ng huling miyembro ng kanilang pamilya, naging kakaiba ang katahimikan sa apartment. Ang katahimikan na sumusunod sa bagyo. Lumapit ako sa pinto. Pinalitan na ng security personnel ang cylinder ng lock. Ako mismo ang nagpihit ng susi. Ang tunog ng lock, isang maikli at tuyong clack, ay hindi lang tunog ng pagsara ng pinto. Ito ang tunog na nagtatapos sa isang yugto ng aking buhay, isang yugto ng kawalang malay at nasayang na pasensya. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman ko na ang bahay na ito ay sa wakas ay muling naging pag-aari ng mga karapat-dapat dito. Sa sumunod na mga araw, unti-unting bumalik sa orihinal na anyo ang apartment, ngunit alam kong hindi lang ang muebles ang kailangan ayusin. May mga bagay na, kapag nasira, ay matagal bago maayos. Kumuha ako ng kumpanya para sa malalim na paglilinis. Pinalitan ko ang lahat ng kandado at sinuri ang bawat sulok, ngunit gusto kong ako mismo ang mamahala sa mga detalye. Ibinalik ko ang larawan ng pamilya sa lugar nito. Kinuha ko ang paboritong tea set ng aking ama. Hinugasan ko ito ng paisa-isa at inilagay sa kanyang wooden tray. Sa balkonahe, binago ko ang lupa ng mga halaman sa paso ng aking ina. Sa paggawa ng mga maliliit na bagay na ito, pakiramdam ko ay hindi lang ako naglilinis ng bahay, kundi kinokolekta ko, fragment by fragment, ang dignidad na kanilang niyurakan sa amin. Nang tuluyan nang bumalik ang aking mga magulang, hinintay ko sila sa pinto. Naramdaman ko ang parehong kaba, tulad ng unang araw, na ipinakita ko sa kanila ang bahay. Natatakot ako na pagkatapos ng lahat ng nangyari ay ayaw na nilang manirahan doon, na ang lugar ay nadungisan ng alaala ng pagpapahiya. Dahan-dahang pumasok ang aking ina. Tiningnan ang sala, na ngayon ay maayos na, ang larawan sa lugar nito,
Ang mga halaman na sinasagap ang sikat ng araw sa hapon. Lumingon siya at tahimik na pinunasan ng isang luha. Pagkatapos ay bumulong. Anak, baka mas mabuting bumalik na lang tayo sa lumang bahay. Nakaramdam ako ng buhol sa lalamunan. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Hindi, sa inyo ang bahay na ito. Wala nang makakaagaw sa inyo kailanman. Ang aking ama, na nanatiling tahimik, ay inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang kamay, na nagaspang sa maraming taon ng trabaho, ay nagbigay sa akin ng matinding kapayapaan. Tiningnan niya ako ng may luha sa mga mata, ngunit ng may kalmadong boses. Ang aking anak ay lumaki na. Sapat na ang pahayag na iyon upang mawala ang lahat ng aking pagkabalisa. Ang malaman na bumalik na sila sa tahanan, na sa kanila ay sapat na. Kay Javier, lahat ay naiwan sa aking abogado. Ang ilegal na okupasyon, ang pamemeke ng dokumento, ang mga banta. Ayoko nang mag-aksaya pa ng kaunting emosyon sa isang taong nagpahintulot na yurakan ng kanyang pamilya ang aking mga magulang. Tinawagan at tinawagan niya ako ng maraming beses. Minsan nagmamakaawa, minsan sinisisi ako na malupit. Isang huling mensahe lang ang sinagot ko. Hindi mo ako nawala dahil sa bahay. Nawala mo ako noong araw na binuksan mo ang pinto para palayasin ng iyong pamilya ang aking mga magulang. Pagkatapos ay binlock ko siya. Sinubukan din ni Aling Dolores na makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng mga kakilala. Sinasabi na kailangan daw matutong magparaya ang isang babae upang mapanatili ang kapayapaan. Naisip ko lang ang irony. Ang kapayapaan na gusto nila ay hindi pagkakaisa, kundi ang katahimikan ng mga api. Sinagot ko ang isa sa mga taong iyon. Anong kapayapaan? Inokupa nila ang bahay ko, at sa kanilang bahay ay nagpapalaki sila ng mga anak na nagnanakaw ng tiwala ng kanilang mga asawa. Hindi na ako sumagot sa sinuman. May mga pinto na, kapag nasarado na, mas mabuting huwag nang muling buksan. Ilang linggo pagkatapos, bumalik ang buhay sa apartment. Sa umaga, lumabas ang aking ama sa balkonahe upang alagaan ang kanyang mga halaman. Nagtatahi ang aking ina sa tabi ng bintana na may ilaw ng paglubog ng araw na nagpapaliwanag sa kanyang kulay abong buhok. Isang araw, pag-uwi ko mula sa trabaho, nakita ko sila sa sala na umiinom ng tsaa at nagkukuwentuhan ng tahimik. Nakatingin ako sa kanila mula sa pinto na may luhang mata. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang bati sa lawa, milyon ay hindi mahal. Ang pinakamahalagang bagay na binili ko ay hindi mga pader o muebles, kundi ang kapayapaan para sa mga taong isinakripisyo ang lahat para sa akin. Pagkatapos ng lahat, natuto ako ng isang masakit, ngunit totoo, na aralin. May mga kasal na hindi nasisira dahil sa kahirapan o kawalan ng pagmamahal. Nasisira sila kapag ang isa sa mga partido ay nagsimulang tingnan ang kabutihan ng iba bilang isang walang hanggang mapagkukunan na maaaring angkinin. Kapag ang pasensya ay itinuturing na natural, at ang mga magulang ng iba ay hadlang sa kanilang mga plano. Kapag kayang yurakan ng isang tao ang iyong mga magulang, wala nang dahilan upang manatili sa kanyang tabi. Nagtatapos dito ang aking kuwento, hindi sa mga luha o sa isang maingay na tagumpay, kundi sa isang tahimik na hapon, kasama ang aking mga magulang na umiinom ng tsaa sa bahay, na dapat ay sa kanila, at ako, nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa langit habang lumulubog ang araw. Pakiramdam ko ay mas magaan na sa wakas, dahil sa huli, hindi lang ako nakakuha ng apartment. Nabawi ko rin ang aking mga hangganan, ang karangalan ng aking mga magulang, at ang integridad ng aking sarili.